Sir, 100,000 para sa isang gabi. Take it or leave it. Bagaman kinakabahan si Paloma sa gagawin, ay hindi niya yun ipinahalata sa lalaking nasa harapan at target niya ngayong gabi. Hindi siya pwedeng mahalata ng kahit na sinong naroon dahil tiyak ay hindi siya kikita ng pera. Pero sa totoo lang, nahihiya siya bukod sa maiksing suot at makapal na makeup para itago ang tunay niyang anyo. 100,000 piso ang kailangan niya para sa kapatid na nasa kulungan. Ang kanyang ate Karen na nagawang kitilin ng buhay ng kanilang amain ng isang gabi ay muntik na siyang pagsamantalahan. At ang masakit ay ayaw silang paniwalaan ng ina, bagkus ay ipinakulong pa ang kanyang ate Karen. Ang sabi nito ay inakit niya ang lalaking yun kaya siya pinatulan. Mas kinampihan pa nito ang lalaking yun kaysa sa kanilang mga anak. Salamat kay ate Karen na iniligtas siya. Dahil na rin dito ay nakulong ang kanyang kapatid, kaya hindi siya titigil hanggat hindi na ilalabas ang kanyang ate. At heto, nasa bar siya ngayong gabi. Dahil sabi nga ni Belinda ay mas madaling kumita dito ng pera at pwede niya kitain sa isang gabi ang 100,000 pisong pampiyansa sa kanyang ate. Napaangat naman ang mukha ni Jeron Del Val pagkarinig sa pamilyar na boses. At di nga siya nagkamali. Kilala niya ang babae at di inaasahang makita si Paloma sa loob ng bar, ang kanyang sekretarya. Paloma? Napatitig ito sa kanya at dagli ang gumuhit ang gulat sa mga mata. Hindi nito marahil inaasahan na siya ang lalaking yun. Si Paloma naman, bagamat nagulat ay hindi ipinahalata. Gusto na nga lang niyang lamunin ng lupa sa pagkakataong yun nang makilala ang boss niya. Oh no! Bakit siya nandito? Piping bulong ng kanyang isipan. Saglit siya nitong pinasadahan ng tingin pababa bago ito napatayo at hinawakan sa braso at bigla siyang hilain palabas ng bar. Nagpumiglas naman si Paloma. Sir! Saan niyo ako dadalhin? Inosente niyang tanong samantalang siya nga itong nag-offer ng kanyang katawan. Hindi naman siya nito binitawan hanggat hindi siya nadadala sa labas ng bar. Brad, ayaw sumama sa'yo. Bakit ka ba namimilit? Isang lalaki ang humarang sa dinadaanan nila na nakatingin ng masama kay Jeron bago siya hinagod ng tingin. Natakot naman siya sa lalaki. Huwag ka mangialam dito. Employee ko to. Inis na saad ni Jeron. Hindi talaga ito nagbibiro at galit ang lalaki. Ngumisi naman ang pakialamerong lalaki at bumalig sa kanya. Miss, sinasaktan ka ba ng lalaking to? Madali siyang umiling. Tito ko siya. Pinapauwi niya lang po ako. Pauwi na nga ho kami. Pagsisinungaling niya sa lalaking tila nagmamalasakit. Nalukot naman ang mukha ng boss niya pagkarinig sa kanyang sinabi. Masama pa siyang tiningnan at pahilang dinala sa kotse nito. Ang lalaki namang nakialam sa kanya ay sinundan pa sila ng tingin kaya hindi na siya nagpumiglas pa. Sakay. Masungit na utos ni Jeron sa kanya matapos buksan ang pinto ng kotse. Tiningnan niya lang ang nakabukas na pinto pero wala siyang balak sumakay. Saka ano bang pakialam nito sa kanya? Boss niya lang si Mr. Del Val. Labas na ito sa kung anong gawin niya sa kanyang buhay. Ang mahalaga ay nagagampanan niya ang kanyang trabaho. Sir, ano ginagawa niyo dito sa bar? Dapat nasa bahay na kayo ng ganitong oras. May meeting pa ho kayo kay Mr. De La Cruz bukas ng umaga. Ibinaling niya lang sa iba ang kanilang usapan. I said, get in the car, Paloma. May diin ang boses nitong nagtitimpi. Umiling siya. Hindi siya pwedeng umalis ng bar nang walang customer. Wala siyang kikitain. Napasinghap na lang siya nang hilain ito papasok sa loob ng kotse at malakas na isara ang pinto. Napasimangot siya sa gitna ng pagtataka sa ginawa ng kanyang boss. Bakit naman may kakaiba ngayon sa lalaki bukod sa alam niyang masungit ito? Tipong may pinaghuhugutan sa matinding galit. Alam mo bang kahihiyan ko at ng kumpanya kung may makakilala sa'yo, Paloma? Hindi ba kita pinapasweldo kaya kailangan mo magbenta ng sarili mong laman? Oh my goodness! Hinampas nito ang manibela ng kotse. Nasa loob na ang lalaki. Nakaupo. Nakatutok sa kanya ang galit nitong mata. Wala siyang imik. Ang babaw ng rason. Saka anong kahihiyan ang sinasabi nito? Oo nga't sekretary siya pero hindi miyembro ng pamilya. Akala mo naman bunsong kapatid makareact. Sorry sir.
Ganun man ay nagsorry na lang siya, saka ito kumalma. Pasalamat ka naroon ako at nakita kita. Dahil kung hindi, napagsamantalan ka na. Matigas pa ring sabi nito. Grabe naman yung mapagsamantalahan. Bulong niya pero nadinig pala yun ng lalaki. Sa tingin mo, ano bang lugar ang pinasok mo ha? Mga hayok sa laman ng mga tao sa loob. And look at yourself, Paloma. Sino magagawang tumanggi sa'yo? Kita na halos kaluluwa mo. Nailing siya at tiningnan ng sarili. Lakas maka John Lloyd Cruz nito. Feeling niya tuloy siya si Bea Binene. Hindi niya matandaan kung love team ba ni John Lloyd. Basta, yun na yun, si Bea. Bakit sir? Hayok ba kayo sa laman kaya nasa bar ka kanina? Tanong niya. Wala siyang balak asarin nito pero parang gano'n na rin yun. Lalo at nagsalubong ang kilay ng lalaki. Hindi ako nandun para sa babae. Umiinom ako para sa relief ko sa stress ko sa trabaho ko, okay? Lalo itong na high blood sa sinabi niya. Lumakas pa nga ang boses. Eh di sige, judgmental kasi kayo masyado sir. Saka, for your information, hindi ako mag-aalok ng katawan kung hindi ko kailangan ng pera. Tsaka ang swerte mo sir. Sa'yo ko inalok, di ka nalugi no? Never been touched, never been kissed ako. And no boyfriend since birth. Ano sir? Take it or leave it? Nag-cross legs pa siya. Yun bang masisilip nito ang kaharian ng langit? Desidido na talaga siya. Wala nang makakapigil sa kanya. Pero ang lalaki ay umigting ang panga at humigpit ang hawak sa manibela. Inis itong umangil. Siya na may napaismid. Adres. Tanong ni Jeron kay Paloma kahit naiinis siya sa kanyang sekretarya. Tiningnan siya nito. Sir, ayaw mo ba talaga? Tanong ni Paloma na ang tinutukoy ay ang pagbebenta ng kanyang katawan sa halagang 100,000. Masama itong tiningnan ni Jeron. Pwede bang malaman kung saan mo gagamitin ang pera? Tanong ng binata. Gumuhit naman ng pag-asa sa mukha ng dalaga. Mahabang storya, sir. Pero sige, huminto tayo dyan. Sabay turo nito sa isang coffee shop na madadaanan nila. Willing ka bang makinig kung ikakwento ko sa iyong buong storya? Baling pang tanong ng dalaga sa kanya. Tiningnan ni Jero ng kanyang wristwatch. It's almost 12 midnight. Wag na. Maaga ka pa bukas sa office. Doon na natin pag-usapan ng tungkol dito. Patuloy siyang nagmaneho, ngunit sa kanyang peripheral vision ay nakita niyang sumimangot ito. Ngunit hindi niya yung binigyan ng pansin at inihatid nito ang dalaga sa bahay. Alam ni Jero ng address ni Paloma dahil hindi imposibleng mangyari, lalo't nakalagay lang naman yun sa resume. Tinanong niya lang yun sa dalaga para sure. Hindi man interesante para sa kanya ang babaeng ito, pero tandaan niya lahat ang tungkol sa dalaga. O ganito talaga siya sa mga empleyado niya. Ayaw niyang may napapahamak dahil sa kanyang pakiramdam ay responsibilidad niya ang mga ito. Kanina sa bar, parang nakita niya kay Paloma ang kanyang bunsong kapatid na isinama sa bar ng mga barkada, 3 taon na ang nakakalipas. Nilasing at pinagsamantalahan si Sandy. Pinagamit yun ng drugs at dahil hindi nakayanan ng kapatid ang dosage na pinagamit ng sinumang gumahasa rito, kaya nawala nito ng kontrol sa sarili. Kinabukasan ay natagpuan nila itong walang buhay na tumalon sa isang mataas na gusali. Sobrang sakit para sa kanyang pamilya ang nangyari. Hindi matanggap ng kanyang ina na halos mawala din ito sa sarili, kaya iniuwi ito ng kanyang ama sa hasyenda upang doon ay makalimutan si Sandy na bunsong kapatid niya. Kaya nang makita niya si Paloma kanina sa bar, ganun na lang ang galit niya. Pagbaba ni Paloma ay pabagsak nitong isinara ang pinto ng kotse ni Jeron. Masama ang loob nito. Tumalikod siyang hindi nagpasalamat man lang sa lalaking nagatid at nagmalasakit sa kanya. Pakiramdam ni Paloma ay naging kontrabida ang kanyang boss sa gabing iyon. Hindi tuloy siya kumita ng pera. Paano niya ilalabas ang ate niya sa kulungan niya ngayon? Pagpasok sa gate ay nagtaka siya kung bakit may nakaparadang motor sa garahe. Kanino ang bagay na yun? Ano ba Elmer? May kiliti ako dyan! Nasa may pintuan si Paloma nang marinig niya ang malanding boses ng kanyang ina na sinasabayan ng hagik-hik. Ang bango mo talaga, Lordesa. Boses naman ng isang lalaki. Nakita niya sa sala na parang mga pusang naglalampungan ng dalawa. Tingnan mo nga naman itong ina niya. Paiyak-iyak pa at sinabing hindi kayang mabuhay ng patayin ng kanyang ate ang amain. Pero itong may bago na namang bagets. Mas makati pa ito sa higad. Sumulak ang dugo niya sa tagpong yon.
Marahas niyang ibinalibag ang pinto pasara ng bahay para magulat ang dalawa. Naiinis na napalingon ang kanyang ina pero di man lang magawang bumitaw sa pagkakayakap sa lalaking kasing edad niya lang ata. Ano to, ma? Puno ng iritasyon niyang tanong. Siguro kung nakakamatay ang masama niyang tingin ay sabay na timbuwang ang mga ito. Wala ka bang respeto, Paloma? May bisita ako, nakikita mo ba? Inis nitong tanong na sumisigaw. Bisita? Daig niyo pa yung mag-asawa kung magtukaan kayo dyan. Wala na talaga yung kahihiyan, ma, no? Pinag-uusapan na kayo sa buong barangay na nakakatawa yung pamilya natin. May isang kriminal at isang malanding ina. Walang preno niyang sigaw. Lumagapak ang pisngi ni Paloma matapos sampalin nito. Pagkatapos ay dinuro siya. Habang ang lalaking kasama nito ay parang nanonood lang ng drama sa telebisyon. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan, ha? Anak lang kita. At ano mang pakialam mo kung sa kapitbahay natin, ha? Gumawa ka man ng tama o hindi, pag-uusapan ka pa rin nila. Dahil yun naman ang kaya nilang gawin. Ang bantay ng mga buhay ng ibang tao. Talak nito, humihingal sa galit. Sapo naman ni Paloma ang pisngi niya nang tumalikod matapos tingnan ng masama ang dalawa. Gusto niyang manumbat para sa kanyang ate na ipinakulong nito. Gusto niyang umalis na lang sa bahay na yun nang sa ganon ay hindi niya na makita pa ang ginagawang kahalayan ng ina. Pero mas higit itong may karapatan sa pamamahay nila dahil ipinamana yun ng kanyang ama sa kanila ng kanyang ate. Balang araw ay makakalabas ang ate niya at magsasama silang muli. Sa kanila pag-uusapang ibenta na lang ang bahay na yun at wala na silang pakialam kung saan pupulutin ang kanilang ina. Sa ngayon ay magpakasasa na muna ito. Good morning, sir! Umaga, pagpasok ni Paloma ay kinakabahan siyang binati ang kanyang boss. Paano? Tinanghali siya ng gising kanina dahil nga anong oras na siya nakatulog kagabi. Nag-angat ito ng mukha sa kanya bago siya sinuyod ng tingin. Mukhang wala rin sa ayos ang timpla ng umaga nito. Ngumiti siya. Ipagtitimpla kita ng kape. Inayos niya muna ang kanyang table na nasa di kalayuan lang din sa mesa nito at tanging salaming dingding lang ang nakapagmagitan sa kanila kaya kita niya lahat ng ginagawa nito. Kahit ang pagkakamot sa mga parte ng katawan na hindi naman dapat, kita niya ring naghihikab ito, sumisimangot, bumubuntong hininga at pati abs ay nabilang niya na rin. One time kasi ay pumasok siya sa banyo ng lalaki at nahuli niya itong walang suot pang itaas. Alam naman niyang lalaki ito at naglalabas ng init ng katawan at yun ay normal sa isang tao. Pagharap nito ay nabilang niya ang butil ng pawis ni Jeron, maging ang abs nito sa tiyan at alam niya na kung gaano ito ka-hot. Excuse me, where's my coffee? Supladong boses ng boss niyang tanong na magkasalubong ang kilay. Naputol tuloy ang iniisip niya. Ngayon niya lang napagtanto na tulala pala siya habang pinagmamasdan si Jeron, habang nasa isip niya ang minsang nakita sa boss niya. Ay, oo nga pala sir. Sige po, ipagtitimpla kita. Patay mali siya namang tumalima si Paloma. Naiwang napairap si Jeron at nagtataka sa kinikilos ng kanyang sekretarya. Wala kasi itong kurap na nakatitig sa kanya. Ano na naman kayang kalukuhan na naglalaro sa isip ng babaeng iyon? Maghapong busy si Jeron kaya naman hindi na nito namalaya ng oras. 6:00 na nang mapansin niyang naghahanda na sa pag-uwi ang kanyang sekretarya. Paloma! Naagaw niya ang pansin nito at napahinto sa ginagawa. Tumingin sa kanyang gawi na may ngiti sa labi. Sir? Nagniningning ang mga mata na isinukbit ang bag sa kapakending na lumapit sa kanya. Sumabay ka na sa akin. May time ka pa para pag-usapan natin ng tungkol kagabi. Distracted niyang iwas ng tingin. Kasalukuyan itong naglalagay ng manipis na lipstick at tinitingnan ng reflection sa maliit na salamin. Isa sa pinaka nagustuhan niya kay Paloma ay ang pagiging natural nitong kumilos kahit na nasa harapan siya. Ewan kung yun din yung rason kung bakit madalas niyang napapansin ang dalaga. Sa tuwing katabi niya si Paloma ay napagkakamalan nitong kasintahan niya dahil di naman alangan ng tindig nito sa kanya. Marunong itong manamit at mag-ayos sa sarili na kahit nagaano sila abala sa trabaho ay palagi itong nakangiti, especially kapag nasa gathering sila. You mean sir, nagbago ng isip mo? Take it na? Ibang saya ang makikita nito sa mga mata ngayon, kaya mas lalo siyang napapaisip kung gaano kahalaga para kay Paloma ang pera kesa sa dignidad nito.
Tumingin siya ng seryoso rito. Gaano kahalaga sa'yo ang pera, Paloma? I mean, may marangal kang trabaho. Hindi pa ba sapat? Sir! Putol nito sa kanyang sasabihin. Masyado na yung personal Di tayo close. Umirap ito sa kanya at tumaas pa ang isang kilay. Bumuntong hininga siya. Inayos ang sarili at tumayo na sa kanyang swivel chair. Let's go. Bago nagpatiuna ay sinulipan muna ito. Sumunod naman si Paloma na excited sa pag-uusapan nila. Dinala siya nito sa isang restaurant at kumain na muna sila. Masyadong seryoso ang lalaki. Wala itong kakibo-kibo at panay lang ang sulyap sa kanya habang kumakain sila. Ang gwapo nito. Pakiramdam niya tuloy boyfriend niya ang lalaki. Ano nga kayang pakiramdam na maging boyfriend ng isang katulad nitong pa-hard to get? Now tell me, saan mo gagamitin ng 100,000? Tapos na silang kumain nang magtanong ito. Sa ate kong nasa kulungan. Nakapatay siya dahil sa pagtatanggol sa akin sa amain kong muntik na akong pagsamantalahan. Nakita niya ang pagkagulat sa reaksyon nito. Masyadong mababaw ang rason para magbenta ka ng katawan. Self-defense ang nangyari. Bakit hindi nyo ilaban sa korte? Komento nito. Napabuntong hininga siya. Ayaw ko na magsayang ng pera para sa abogado. Ang gusto ko na lang ay makalabas ang ate ko sa kulungan. Di ko sigurado kung may papanalo ang kaso. Lalo pat hindi kampi sa amin ng ina ko. Anyang masama ang loob. Pwede kitang tulungan. Napangiti siya, nabuhayan ng pag-asa. Kung ganon, pumapayag ka na? Nangaakit ang ngiti niya. Hindi sa ganung paraan, Paloma. Nawala ang ngiti niya sa labi dahil sa narinig mula sa kanyang boss, kaya napatayo siya. Lumipas ang oras ay hindi niya man lang alam kung anong nangyayari sa kapatid niya sa kulungan, kaya kailangan niya ng mas mabilis na kumilos. Kung hindi kayo interesado, huwag na tayo mag-aksaya ng oras para pag-usapan pa to. Malungkot na sabi ni Paloma sa katumalikod at iniwan ng amo. Paloma, sandali! Mabilis na tumayo si Jeron at bumunot ng pera sa wallet saka inilagay sa ibabaw ng mesa bago sinundan ng dalaga sa labas. Patawid na ito sa kabilang kalsada nang maabutan niya at pinigilan sa braso. Hinilan niya ito pasakay sa kotse. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Galit na wika ni Jero nang maisakay niya ito sa kotse. Inis namang tiningnan ni Paloma ang binata sa driver's seat. Galit itong nakatingin sa kanya. Kung tutuusin ay wala naman itong pakialam sa kanya. Marahan niyang binuksan ang iilang butones ng blusa niya. Bakit hindi? Tutal ay hindi ito makuha sa santong dasalan ay kukunin niya na lang ito sa santong paspasan. Paloma, what are you? Hindi na inaituloy ni Jero nang sasabihin ito nang bigla na lamang kumandong si Paloma sa lalaki. Shit. Napamura ito nang idikit ang malusog na harapan sa lalaki. Mas lalong hindi nakagalaw si Jeron nang sumunod ay sa labi naman ni Paloma ang idinikit nito sa labi niya. Ilang sandali silang nagulat sa isa't isa dahil sa kuryenteng dumaloy sa katawan niya. Malaki ang respeto niya sa mga babae, lalo na sa tuwing naaalala ang sinapit ni Sandy. Pero bakit biglang nawala ang lakas niya para pigilan si Paloma? Napasingap siya nang pumasok sa polo niya ang malambot nitong palad at para siyang naghabol ng hininga. Dagdagan pang nakadagan sa kanya ang babae. The woman was seducing him, clearly knowing exactly what she was doing to arouse him. He tried to suppress it, but his feelings blazed with desire. Napahawak siya sa magkabilang bewang nito para alisin ang babae sa kanyang kandungan. Hanggat kaya pa niyang magtimpi ay gagawin niya na ito. Nang bigla siyang iapusin ito at sa pagkakataong yun ay natanggal na pala ang ilang butones ng polo niya. Paloma dipped and kissed him even more, even though his mind insisted he felt nothing and that what they were doing was wrong because she was clearly determined to sell herself to him. His self-control was being consumed by fire within. The woman was far too bold, too reckless. Tuluyan siyang nakalimot sa dapat at hindi. Ito ang unang pagkakataong nakaramdam siya ng ganito sa kanyang sarili. Hindi niya na kaya pang magtimpi this time. Isinandal niya ang babae sa headboard ng kanyang sasakyan. Pinagpalit niya ang pwesto nilang dalawa, saka ito naman ang siniil ng halik. Mas maalab, mas mapusok. Ang mga kamay niya ay hindi na rin niya makontrol na humaplos sa katawan ng babae. Ibibigay niya ang hinihingi nito. Humanda ito sa kanya dahil ginalit ng babae ang natutulog niyang dragon.
Nagtagumpay si Paloma sa kanyang plano na akitin ng kanyang boss, kaya naman naganap ang hindi pa dapat. Dahil dito ay umuwi siyang halos hindi makalakad matapos mabiyak sa gabing yun. Nawalan siya ang matagal niyang iniingatang dangal. Wala naman siyang pinagsisisihan dahil kapalit yun ay ang kalayaan ng kanyang ate. Hindi niya nais gawin pero kailangan. Ang ate Karen niya ang nagpakahirap magtrabaho para makapag-aral siya at makagraduate ng kolehiyo. Mas pinili nitong huminto sa pag-aaral at magtrabaho para mastustusan ang kanyang pag-aaral. Higit sa lahat ay pumatay ito ng tao para lang iligtas siya. Kaya naman paano siya makakatulog ng mahimbing kung ang ate niya ay hirap sa loob ng kulungan? Kung ang ate niya ay naggawa lahat para sa kanya, dapat niya ring gawin lahat para sa kanyang kapatid. Samantala, sa pagkakataong yun ay tulala si Jeron habang iniisip ang namagitan sa kanila ng kanyang sekretarya kanina lang. Nasa buong sistema pa niya ang mga halik at yakap na nagbigay ng matinding init sa kanyang katawan na para bang kay hirap makalimutan. Hindi niya alam kung ilang oras siyang nanatili sa ilalim ng shower para lang mawala sa kanyang katawan ang init na nananatili sa kanyang katawan pagkatapos ng namagitan sa kanila ni Paloma. Subalit nito na nasa higaan na siya'y nanatili pa rin sa kanyang isipan at sa katunayan ay nag-aalala siya ngayon sa babae. Gusto niya itong tawagan upang siguraduhin kung okay lang ba ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone pero hindi naman niya ito magawang tawagan kundi dahil naduduwag siya. Nagsisisi siya sa kanyang nagawa dahil hindi naman dapat mangyari. Minabuting itabi na lamang kanyang cellphone at pinilit na natulog. Magkikita naman sila bukas. Kinabukasan ay nagising si Paloma na masakit ang buong katawan at hindi siya makabangon. Pati kepyas niya ay masakit hanggang kaloob-looban. Tamad niyang hinagilap ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang boss. Paloma, nasan ka na? You're getting late. Sublado ang boses nito sa kabilang linya. Sir, pasensya ka na. Hindi ko kayang pumasok. Masakit ang buong katawan ko. Hindi ako makabangon. Hindi na nag-alangan pang sabihin ni Paloma ang totoong nararamdaman. Natigilan si Jeron sa kabilang linya. Nang maibaba ang tawag ni Paloma ay natagpuan niya ang sarili na palabas ng gusali. Tinungo niya ang kanyang nakaparadang kotse. Pinatakbo yun at tinungo ang address ng kanyang sekretarya. Sino sila? Isang ginang ang bumungad kay Jeron na nahahawig ang mapupungay na mga mata kay Paloma. Hula niya ay ina ito ng dalaga. I'm Jeron, boss ni Paloma. Kukumustahin ko lang sana siya. Wika ni Jeron. Lumapad ang ngiti ng ginang at agad siyang pinatuloy sa loob ng pinaupo sa mahabang sofa. Jeron, iho, anong gusto mong inumin? Juice o tubig? Tanong pa nito sa kanya. Huwag na po kayo mag-alala. Gusto ko lang kausapin si Paloma. Naku, walang problema. Tatawagin ko lang ang anak ko. Ngumiti muna ito bago tumalikod. Si Paloma naman ay tamad na tumayo nang may kumatok sa pinto. Nabungaran niya ang ina na namilog ang mga mata pagkakita sa kanya. Dalian mo, Paloma! Nasa labas ang gwapo mong boss. Magbihis ka, mag-make up. Daig mo pa ang may sakit sa ayos mong yan. At pagkatapos, lumabas ka na ng kwarto. Dalian mo ha! Baka mamaya abutin ka pa ng 2 oras dyan. Madali nitong utos. Ano daw? Ang boss niya ay nasa bahay nila. As in, dinadalaw siya? Nagmamadali siyang nag-CR at naghilamos, nag-toothbrush at tagwihis, saka nagwisik na rin ng kaunting pabango. Ayaw naman niya itong mag-antay ng matagal. Ninitian pa niya ang sarili sa salamin bago lumabas ng masiguradong magandang-maganda na, pagkaman simple lang naman ang kanyang suot. Nabanggit lang ng kanyang boss ay nawala na ang kanyang panlalata. Sir Jeron! Usal niya nang makalapit. Tiningnan siya nito ng alanganin. Si Paloma naman ay tumabi, di kalayuan kay Jeron. Yung nangyari kagabi. Mabilis na tinakpan ni Paloma ang bibig ni Jeron kaya hindi nito na ituloy ang sasabihin. Sir, huwag natin dito pag-usapan yon. Halika! Mabilis na hinila ni Paloma ang kanyang boss palabas ng bahay at sumakay sila ng kotse ng lalaki. Inutusan ito ni Paloma na mag-drive. Naging sunod-sunuran naman si Jeron na kauna-unahang nangyari sa kanya na may nagmamando sa kung anong dapat niyang gawin. Sir, alam mo naman siguro ang rason kung bakit may nangyari sa atin. Kaya kung pwede, kalimutan na natin. Isipin mo na lang na di tayo magkakilala. Pera lang talaga ang rason ng lahat na yon. Okay? Hindi makapaniwala si Jeron sa mga narinig kay Paloma.
Heto nga't sariwa pa sa alaala niya ang nangyari kagabi, pero baliwala lang pala yon sa dalaga. Inis niyang itinabi ang kotse sa kamariin nitong tiningnan. Okay, fine. Ilalabas ko ang ate mo. Pero may kondisyon ako. Naiinis niyang wika. Nakatitig lang ito sa kanya at tila nag-aantay sa kanyang sunod na sasabihin. From now on, boyfriend mo na ako. At susundin mo lahat ng sasabihin o gagawin mo lahat ng ipapagawa ko. Okay, walang problema. Pero dapat sir, wala kang karapatan tumingin sa iba hanggat tayo. Dahil kung hindi... Sabi pa ni Paloma na tumingin sa ibabang parte ni Jeron at ngumisi. Kung hindi, puputulan kita. Napalunok naman ng lalaki. Okay, deal. Wika na lang nito. Mabilis na yumakap si Paloma sa tuwa dahil sa wakas ay makakalaya na ang ate niya. Plus ay boyfriend pa niya ang boss niya. Paloma! Patakbong lumapit si Karen pagkakita kay Paloma sa visiting area sa araw na yon at sabik na niyakap ang kapatid. Si Paloma naman ay sinalubong ito na bagaman ay may ngiti sa labi ng luluha. Dahil ngayong araw nila Jeron ilalabas ang kanyang ate. Ate, kumusta ka? Tanong niya dito. Alam ni Paloma na hindi okay ang kapatid dahil ang dami nitong rashes sa muka na gumapang hanggang leeg. Halatang halata iyon dahil sa maputi nitong balat. Okay lang ako, Paloma. Mainit pero nasanayan na lang. Nang minghiwalay sila sa pagyayakap ay pinagmasdan siya nito. Tila namiss siya ng sobra ng kanyang ate dahil muli silang nagkayakap at umiyak. Hinagod naman niya ito sa likod. Ate, huwag ka nang umiyak dahil ilalabas kita ngayon din. Abot tenga ang ngiti ni Paloma. Mabilis siya nitong binitawan. Anong sabi mo? Agad nitong nagpahid ng mga luha. Ngumiti siya. Sabi ko, ilalabas kita ngayon. Nagdududa siya nitong pinagmasdan. Ha? Paano? Saan ka kumuha ng pera? Magkasunod na tanong nito. Nangutang sa boyfriend ko. Ano pa ba? Ngisi ni Paloma. Ano? Kailan ka pa nagka-boyfriend? Di pa rin ito makapaniwala. Actually ate, bago pa lang kami at naikwento ko sa kanyang problema ko. Kaya tinulungan niya ako para makalabas ka. Masayang pagbabalita ni Paloma. Sigurado ka bang wala kang ginawang kalokohan? Tinaasan siya nito ng kilay. Naroon pa din ang pagdududa. Nag-flip siya ng hair. Ako pa ba ate? Umirap ito bago siya kinabig upang yakapin. Salamat bunso. Kapag nalaman kong may ginawa kang kalokohan, hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko. Anito, sa araw na yon ay naisama nga niya ang kanyang kapatid pa uwi at buong puso siyang nagpasalamat kay Jeron. Pagdating sa bahay ay nanlalaki ang mga mata ng kanilang ina pagkakita sa kanyang ate Karen na nakalaya na mula sa kulungan. Paano ka nakalaya, ha? Halatang hindi natuwa ang kanyang ina. Tiningnan nito ng kapatid niya ng nanguuyam. Bakit ma? Akala niyo hahayaan ako ni Paloma na mabulok sa bilangguan? Napatingin naman ito sa gawin niya. Ikaw ang nagbiyansa sa kanya? Saan ka naman kumuha ng 100,000 piso, ha, Paloma? Bigla itong nagdaas ng boses. Tumingin din siya sa gawin nito. Hindi niyo na kailangan pang malaman, ma. Wala naman kayo na itulong. Kayo pa nga nagpakulong sa ate ko. Pagkatapos, naghanap din naman kayo ng lalaking patitirahan niyo dito sa bahay? Malakas ang loob ng sinagot ang ina. Tutalya yun naman ang totoo. Ito din ang nagtulak sa kanyang magkapatid na mawala ng respeto. Dahil ito mismo ay ayaw magparespeto. Lumagapak ang pisngi niya sa kanyang sinabi na pareho nilang ikinagulat na magkapatid. Agad humarang ang ate niya. Sumusobra na kayo, ma! Sigaw ni Karen sa ina. Pinandilatan sila nito. Walang hiya ka, Paloma! Sarili mong ina pinagsisilitaan mo ng ganyan! Pareho lang kayo ng ate mong walang kwenta! Pagkatapos ko kayong arugain, ito pang igaganti niyo sa akin! Nanggagalait ito sa galit na dinuro sila. Hindi ako masayang makita yung kriminal mong kapatid. Oras na may ginawa kayong dalawa na hindi ko magugustuhan. Palalayasin ko kayo pareho. Naiintindihan nyo? Sigaw nito. Huwag kayong mag-alala dahil aalis na kami dito ni Paloma. Para naman magawa niyo lahat ng gusto nyo. Maghintay lang kayo. Inis ding sabi ni Karen at hinila na siya nito sa kanilang kwarto. Ang yabang mong magsalita, Karen. Anong ipagmamalaki mo sa akin, ha? Wala ka namang kwentang anak. Yung pagiging kriminal mo, ha?
Kahit kailan, wala kayong mararating dahil hindi kayo marunong tumanaw ng utang na loob. Walang sinumang kumpanyang tatanggap sa'yo dahil mamamatay tao ka. Sigaw pa ng kanyang ina habang nanggagalaiti sa galit. Hindi na lamang sila sumagot dahil lalo pang hahaba ang diskusyon. Nakakadismaya lang isipin na sa kanilang ina pa mismo maririnig ang masasakit na salitang yun. Kita ni Paloma sa mga basang mata sa luha ng kapatid na nasasaktan nito. Hindi naman nila ginustong mawala ng respeto. Mahal nila ang ina pero ang bilis na nitong magbago simula nang mamatay ang kanilang ama. Kinalimutan na silang magkapatid. Ate, huwag mo nalang pansinin si inay. Sabi na lang niya sa ate niya. Pilit nitong itinago ang lungkot sa mga mata. Huwag ka mag-alala, Paloma. Sanay na ako sa kanya. Isipin na lang natin kung paano makakabayad ng utang kay Jeron dahil sa akin. Sabi ng ate niya. Nakilala na nito si Jeron kanina paglabas nito sa kulungan dahil kasama niya ang nobyo. Ate, huwag mo nang isipin yon. Di pa naman ako sinisingil ni Babe. Napangiwi siya ng banggiti ng salitang Babe. Ang ate naman niya ay napangiti. Maswerte tayo dahil mahal ka ng boss mo. Pero Paloma, gusto ko lang sanang paalahanan ka ha. Kahit anong mangyari, wag kang bibigay. Tayo mga babae, iisa lang ang pwede nating ipagmalaki sa tao. Yun yung dignidad na meron tayo. Nakangiti itong hinaplos ang pisngi niya. Nakadama siya ng konsensya dahil wala ang sinasabi nitong dangal. Ginawa niya na ang kolateral yun. Hindi tuloy siya nakakibot, idinin na lamang sa ngisi. Maya-maya ay tumunog ang kanyang cellphone nang tingnan niyo na yung boss niya ang tumatawag. Ipinakita niya sa kapatid ang screen ng cellphone kaya tumango ito. Alam na ng kapatid kung sino yon dahil pinangalanan niyang Babe ang numero ng kanyang boss. Sige, kausapin mo. Maliligo lang ako. Pagkasabi ay kinuha nito ang malinis na towel saka nagtungo sa banyo. Saka pa niya sinagot ang tawag ng kanyang amo. Nasaan ka? Masungit nitong bungad. Bakit sir? Ta kanyang tanong. Anong bakit? Kailangan kita doon sa office. Ngayon, huwag mo sabihin gusto mo pang mag-day off. Nakagat niya ang isang daliri. Nawala sa isipan niya ang trabaho niya at bayad ang araw niya. Okay sir, parating na. Pairap niyang tugon. Grabe, napaka-workaholic talaga ng boss boyfriend niya. Kakating na oras lang naman ay ayaw pang ipahinga. Kung sa bagay, di ito yayaman ng ganun kung hindi masipag. Nagmamadali siyang nagbihis ng uniform. Tutal naman ay naligo na siya kanina. Nasa loob pa nga ng banyo ang kanyang kapatid nang magpaalam siya. Paglabas ng pinto ay nakita niyang inasasala na kausap ang boyfriend nito. Di niya na binigyan yun ng pansin at tumuloy na sa labas. Simula na magkasamaan sila ng loob ng ina dahil mas kinampihan nito ang lalaki ay hindi na sila nag-usap ng maayos. At pabor yun sa kanyang ina dahil hindi niya na pinakikialaman lahat ng ginagawa nito. Nasa taxi na siya nang tumawag na naman muli ang kanyang boss. Sir, parating na po ako. Konting hintay na lang naman. Alam kong miss na miss niyo na ako eh. Napipika niyang sabi. Good. Yun lang at nawala na ito sa ere. Pagdating sa office ay saktong pagbukas niya ng pinto ay seryoso itong nakaupo sa swivel chair. Pero di yun ang umagaw ng kanyang paningin kundi ang nakahain sa mesa. Hindi na ako nakapag-lunch kanina, so nagpa-deliver na lang ako. Have a seat and join me for lunch. Inilahad nito ang kamay sa katapat na silya. Namamangha naman siya sa masarap na pagkain. Oo nga't maaga silang umalis kanina kaya heto't hapon na. Hindi na nga rin siya nakakain pagdating dahil sa kontrabida niyang ina. Sa halip kasi ng pakainin ng ate niya ay at ikatuwa na nakalaya na ito ay galit pa. Salamat Sir Jeron. Jeron na lang itawag mo sa akin. Total may nangyari naman na sa atin at magkasintahan na tayo. Mamaya ipapakilala kitang girlfriend ko sa lahat ng empleyado para iwas issue. Pahayag nito at naglatag ng paper plate at ito na rin ang nag-abot sa kanyang disposable kutsara na tinidor. Okay, sabi mo eh. Nga pala Jeron, pwede bang humingi ng isa pang pabor sa'yo? Huwag mo na sanang sasabihin kay ate ang tungkol sa pagbebenta ko ng katawan sa'yo, kapalit ng kalayaan niya. Please? Pakiusap niya. Tinitingnan naman siya nito. Okay, kumain ka na. Sabi lang ng lalaki. Ngumiti siya ng matamis saka naupo na para sabayan nito sa pagkain. Matapos nilang kumain ay ipinakilala nga siya ni Jeron sa mga employees nito at kumoro ang bulungan sa kanilang paligid.
Ang sarap sa kanyang pakiramdam na maging boyfriend ng boss niya. Magka-holding hands pa sila habang ipinapakilala siya. Wala man naglakas loob magkomento pero kita niya ang di magandang tingin sa kanya ng mga katrabaho. Malamang inakit niya si Sir at pinatulan siya. Mukha niya nakabingwit ng mayaman at gwapo. Dinig niyang pinag-uusapan siya sa loob ng banyo. Walang kaalam-alam ang mga ito na naroon din siya sa loob. Mukha namang pera yung sekretarya ng boss natin. Tsaka imposibleng pinatulan siya ni Sir nang walang kapalit, no? Boses pa ng isa. Naiinis siya at lumabas ng cubicle. Nagulat ang dalawang babae pagkakita sa kanya. Alam nyo, magtrabaho na lang kaya kayo kaysa pakialaman niyo ang buhay ng may buhay. Inis na sabi sa dalawa. Nahinto sa paglalagay ng makeup ang isang babae. Bakit? Tinamaan ka ba? Wala sa itsura mong papatulan ka ni Sir, no? Kung hindi mo siya inakit. Hindi ka maganda at lalong hindi ka sexy. Nakakainsultong nagtawanan pa ang dalawa. Siya naman ay asar na nakitawa sa mga ito kaya napahinto at napatingin sa kanya. Okay, fine. Gusto niyo marinig? Oo, inakit ko si Sir. Inggit lang kayo dahil wala kayong boyfriend na Jeron. Inis niyang sabi bago tinalikuran ng mga ito. Lukot ang mukha niya na bumalik sa office. Napaangat pa ng mukha si Jeron sa pagpasok niya sa opisina dahil bahagya niyang naibagsak ang pinto. Abala pa naman sana ito sa harap ng laptop. Di ito kumibo at tinitigan siya mula pinto hanggang sa narating niya ang kanyang mesa. Nang mapasulyap ang kanyang boss sa gawin niya ay tiningnan nito ang oras bago kinuha ang cellphone at nagtipa. Baguhin mo ang schedule ko sa meeting today. Gawin mo bukas na umaga at uuwi na tayo. Chat nito sa kanya. Tiningnan niya ang lalaki. Abala na naman ito sa harap ng laptop. Napabuntong hininga siya upang mawala ang inis sa kanyang mga katrabaho. Tinawagan na lamang ang kamiting nito upang baguhin ang schedule. Alam naman ng lahat na busy si Jeron kaya nauunawaan nito ng mga ito. Malaking bagay na napagbigyan siyang samahan sa presinto at mailabas ang kanyang kapatid. Nakahinga na siya ng maluwag pero hindi nakatulong sa kanya na sinabi ni Jeron ng tungkol sa kanila. Sana pala'y ginawang lihim na lamang nito ang kanilang relasyon. Hindi kasi yun nakatulong sa kanya na malaman ng lahat. Alam naman niyang pinagpapantasyahan ng marami si Jeron. Matapos ma-reschedule ang meeting nito, ay bukas ay ibibigay na ito kay Jeron. Tiningnan naman yun ng lalaki bago sinabing mag-prepare na at ihahatid siya. Wag na sir, Just do what I say. Kailangan mo din magpahinga. Aga mo na lang pumasok bukas. Putol nito sa kanyang sasabihin. Umarko ang kilay nito bago inayos ang ilang dokumentong nasa ibabaw ng mesa. Kung titingnan ay suplado lang ang lalaki pero napaka-caring nito. Deadman na lang siya sa mga naiinggit sa kanya. Sir, maganda po ba ako? Nasa kotse na sila nang maisipan niyang itanong iyon. Naalala niya ang sinabi kanina ni Herma sa banyo. Kumunot naman ang gusto ang noo ni Jero na nakatingin sa kanya. At sexy? Tanong niya pa. Narinig niya itong tumawa habang itinatakip ang nakakuyom na palad. Nadismaya siya sa reaksyon nito at napasimangot. Tinatawanan siya ng nobyo. It means ay hindi talaga siya maganda. Huwag mo na lang sagutin. Ihatid mo na lang ako. Inis niyang wika dito at bumusangot. Natigil ito sa mahinang pagtawa at bumalik sa pagiging seryoso ang muka bago marahan siyang nilapitan. Kamuntik na siyang maduling nang lumapat ang labi niya nang madiin itong halikan. Nagtataka siyang napasunod ng tingin pagkatapos ay binuhay na nito ang makina. Napapaisip siya, napahawak sa kanyang labi, nawala ang paglukot ng mukha niya at napalitan ng ngiti. Sinagot ng pinong halik nito ang tanong niya. Iisa lang ang ibig nitong sabihin, nag-iisang sexy at maganda siya sa paningin nito. Hindi na kailangan pang magsalita. Titig pa lang ni Jeron ay sapat na at kinilig na naman ang pechay niya. Pagdating sa bahay ay sinalubong sila ng kapatid at inanyayahan pa si Jeron na sa bahay na mag-dinner dahil nakapagluto na ito. Nagpaunlak naman ang lalaki. Tabi sila sa upuan ng nobyo. Si ate naman ang nasa tapat at ang ina ay katabi ng nobyo nitong kasing edad lang din ata ng ate niya. Jeron, thank you so much ha. Alam kong malaking halaga ang utang namin sa'yo. Pangako, mababayaran ka agad namin yon. Nag-apply na ako kanina sa isang restaurant at start na ako bukas. Masayang pagbabalita ni Ate Karen niya. Napatingin ang kanyang ina kay Jeron. Ikaw ang nagpiyansa kay Karen?
Magaspang nitong tono, tumango si Jeron. At saan kayo kukuha ng pambayad? Ang lakas ng loob niyong dalawa. At ikaw naman, Paloma, nagdedesisyon kang hindi sinasabi sa akin. Alam ko ang rason kung bakit gusto mong palaya ng ate mo para pakialaman ang ginagawa ko. Galit na sabi ng kanyang ina, hindi man lang nito iniisip na may bisita sila. Walang may sumagot, ni hindi siya nagkomento dahil sa totoo lang ay wala naman talaga siyang pakialam sa kung anong gagawin ng kanyang ina. Wag lang talaga gagawa ng gulo ang lalaking iaakyat nito sa kanila. Huwag niyong alalahanin ang perang ginamit ko. I consider it for helping Paloma. Kalaunan ay si Jeron ang sumagot. Hindi, Jeron. Gagawa ko ng paraan. Hindi porkit girlfriend mo si Paloma, hindi na kami magbabayad. Salo ka agad ng ate niya. Kilala niya ito. Lahat ay gagawin ng tama. Karen, sabihin mo lang kung may tutulong ako sa inyo ng kapatid mo. Sambit naman ng boyfriend ng kanyang ina. Masama itong tiningnan ng kanyang kapatid. Nakatitig lang kasi ang malamlam nitong mata sa ate niya. Ano namang maitutulong mo sa amin, Floyd? Bukod sa pumatol ka kay mama, wala kang stable na trabaho. Pikang tugon nito sa lalaki na parang kilalang kilala ng ate niya. Ba't wala kang galang ah? Bakit ganyan mo kausapin ng boyfriend ko ha, Karen? Inis ang kanyang ina, ngunit walang pumansin dito. Kapag sinabi kong tutulong ako, gagawin ko. Sinabi naman ng lalaking tinawag ng kanyang ate na Floyd. At teka, saan naman kaya nagkakilala ang dalawa? Sa bagay, kanina pa nasa bahay ang lalaki at baka nakilala na ito ng ate niya. Hep! Teka lang ah, nakakaya sa boyfriend ko. Pwede kumain na muna tayo? Ako nang bahala sa utang ko. Iaawas na lang ni Jeron sa sahod ko. Kaya ate, pagkatapos natin kumain, pag-usapan natin ang tungkol dito sa bahay, okay? Panapos niyang sabi at nilagyan na ng pagkain ng plato ni Jeron. Medyo nahihiya siya dahil nakita na nito kung anong uri ng pamilya ang meron siya. Sana lang ay hindi ma-turn off sa kanya ang nobyo. Mabuti at natahimik na ang lahat hanggang sa natapos silang kumain. Pagkatapos ay inihatid niya na si Jeron sa kotse nito habang sa sala ay nagsimula na namang magtalo ang ina at kapatid niya. Mag-iingat ka sa biyahe, Jeron. Pasensya na. Alam mo, nahihiya ako sa'yo. Ganto talaga yung pamilya ko. Magulo. Malungkot niyang sabi. Marahal lang siya nitong tinitigan bago hinaplos ang magkabilang braso niya. Magpahinga ka na. Bukas dadaanan kita. Good night. At isang halik sa labi bago ito sumakay sa kotse. Ilang beses siyang napalunok habang kinikilig na naman na hinahabol ng tingin ng papalayong kotse nito. Pagpasok ni Paloma sa loob ay nadatnan niya sa sala na nagtatalo na naman ang kanyang ina at kapatid. Napapagod siyang hinila ang kanyang ate papasok sa kwarto nila para lang mahinto ang pagtatalo ng mga ito. Tungkol na naman iyon sa nakaraan at bagong lalaki nito. Sa inis nga ay naiiyak pa ang kanyang ate Karen. Alam mo Paloma, pasalamat ng dalang si mama dahil may respeto pa ako natitira sa kanya. Inis na sabi ng kanyang ate pagpasok. Sa totoo lang ate, natatakot ako maulit ang nangyari noon. Umalis na lang kaya tayo dito. Maghanap na lang tayo ng matitirhan. Iwan na lang natin tong bahay kay mama. Total wala naman ibang mahalaga sa kanya kundi yung sarili niya. Suwestyon niya. Nag-iisip din itong tumingin sa kanya. Kahit sa atin ipinamana ni Papa tong bahay, magiging tahimik tayo kung aalis tayo dito. Dagdag pa niya. Tama ka. Pero hindi tayo agad-agad makakalipat. Wala pa akong trabaho. Ikaw na naman ang magbabayad. Meron pa tayo kay Jeron. Baka sa susunod na lang. Tiisin na muna nating pakisamahan si mama. Sa huli ay pumayag naman ito. Nga lang ay wala pa silang pera pang upa. Ganun man ay natuwa rin siyang isipin na aalis na sila sa bahay na yon. Kahit papaano ay nakatulog siya ng mahimbing. Pagbangon kinabukasan ay agad na tiningnan ng kanyang cellphone nang marinig yung tumunog at napangiti siya nang makitang may good morning ang boyfriend niya. Nag-reply naman siya ng good morning saka excited siyang naligo. Sa kusina ay nadatnan niyang nag-uusap ang kanyang ate at ang bagong boyfriend ng ina paglabas niya ng kwarto. Hindi niya nagustuhan ang tagpong yun dahil hawak ng lalaki ang braso ng ate niya. Sa pakiwari niya ay nag-aaway ang dalawa, lalo na ng pahablot na inagaw ng ate niya ang brasong hawak ng lalaki. Mabilis siyang lumapit sa mga ito at patulak itong inilayo. Nagulat pa nga ang dalawa pag sulpot niya sa kusina. Bakit ganyan mo kausapin ng ate ko ha? Pwede bang huwag kang lalapit sa kanya?
Galit niyang sigaw kay Floyd. Paloma, mahal ko ang ate mo. At kaya ako lumapit sa mama mo dahil gusto ko makasama siya. Floyd, tumigil ka na nga dyan. Tingin mo matatanggap kita pagkatapos mong pumatal sa mama ko? Nakakasuka ka. Nandidiri ako sa'yo. Galit ang ate niya na pinuto lang sasabihin ng lalaki sa katumalikod. Naiwan naman siyang di makapaniwala sa revelasyong yun. Mas lalo pa yatang naging magulo ang sitwasyon nila. Paano pala pag nalaman yun ng kanyang ina? Paloma, kusapin mong ate mo, please. Gusto kong ayusin ang relasyon namin para sa anak naming dalawa. Mahal ko siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Problemadong pakiusap ng lalaki sa kanya. Mas lalo siyang nagulat. Buntis ang ate niya. Paano nangyari yon? Dali-dali siyang pumasok sa kwarto nilang magkapatid at nadatnan niya itong umiiyak. Naaawa naman siyang niyakap ito. Hindi man niya alam kung paanong nangyari na magkarelasyon ng dalawa ay naunawaan niyang nararamdaman ng kanyang kapatid. Ate, bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka at si Floyd ang ama? Paano nangyari yun? At ngayon may bala ka pang magtrabaho? Mahina niyang tanong na nag-aalala. Umiiling ito. Huwag mo na akong pansinin, Paloma. Mag-almusal ka na. May pasok ka pa. Iniwan siya nito at pumasok ng banyo. Pakiramdam ni Paloma ay nadagdagan ng kanyang problema. Gusto niyang kausapin ng kapatid, ngunit nag-buzzer na ang sasakyan ng kanyang nobyo sa labas, kaya nagpaalam na lang siya sa kapatid at lumabas na ng kwarto. Wala na si Floyd sa bahay at maaaring umalis na rin ito. Sa labas ay sumalubong sa kanya ang nakangiting nobyo, kaya nabawasan ang mga alalahanin niya. Saglit na kinalimutan ang problema sa loob ng bahay at nagseryoso muna sa trabaho, lalo na't marami silang aasikasuhin ngayon. Ayaw niya na ring idamay pa si Jeron sa panibagong problema, nahihiya siya sa lalaki. Walang pasok bukas. Okay lang ba kung imbitahan kita sa bahay? Habang sabay silang kumain ng tanghalian sa loob ng office ay tanong sa kanya ng nobyo. Hindi ba nakakahiya, Jeron? Hindi pa kasi ako handang makilala ang parents mo. Katwiran ni Paloma. Huwag ka mag-alala. Mag-isa lang ako sa bahay. Nasa asyenda mga magulang ko. Nakangiting tugon nito at kumuha ng tissue. Pinunasan ng gilid ng kanyang labi dahil may kumalat palang sauce ng fried chicken doon. Hindi naman ito napansin ang pagkailang na nararamdaman niya. Minsan ay gusto niyang tanungin ng lalaki kung mahal ba talaga siya nito at kung totoo na ba talaga ang relasyon nilang dalawa o dahil lang ba sa may nangyari sa kanila. Sige, walang problema yon sa akin. Yun lang naman pala eh. I-text mo na lang address mo sa akin at pupunta ako. Hindi na. Susunduin na lang kita. Wala akong tiwala sa mga taxi driver. Napangiti siya. Napaka-overprotective mo namang boyfriend, Jeron. Minsan tuloy gusto ko nang maniwalang mahal mo ako eh. Palatak niya. Natigil ito sa pagsubo at nalukot ang mukhang tumingin sa kanya. Anong sinasabi mong? Tingin mo ba nakikipagbiruan ako sa'yo, Paloma? Seryoso nitong tanong at walang kangiti-ngiti sa mga labi. Sa kabila nito ay napangiti siya. Kung ganon, seryoso ka sa akin, Jeron? Akala ko kasi dahil lang yun sa nangyari sa atin. Palatak niya. Inilapag nito ang hawak na kutsara at tinidor at tumingin sa kanya. Honestly, hindi ko alam kung ano ba talaga nararamdaman ko sa'yo, Paloma. Pero dahil sa nangyari, sa pagitan natin, gusto kong panagutan yun. Nag-aalala ako mabuntis ka. Inirapan niya ito habang nasa isip niya na nakailang beses na siyang hinalikan pero di pa pala ito sure sa nararamdaman sa kanya. Pero sige na lang, pabor naman yun sa kanya dahil matamis ang mga halik nito at nakakaadik. Paibigin na lang niya ito kung talagang wala nga itong pagmamahal sa kanya para naman formal na silang may relasyon. Pasado 2:00 na nga ng hapon, kinabukasan ay dumating si Jeron upang sunduin siya. Abala pa siya noon sa paglalaba. Wala ang kanyang ina dahil may nilakad daw pero wala siyang pakialam kung saan ito pumunta. Katuwang niya ang kapatid sa paglalaba at ang topic nila ay si Floyd. Inamin ng kanyang ate na nakipaghiwalay talaga ito kay Floyd dahil sa walang kasiguruduhang relasyon ng dalawa. Dahil sa walang direksyon ng buhay nito. Ito daw yung tipo ng lalaki na walang paninindigan kaya inisip ng ate niya na hiwalayan ito. Baka sakaling magbago, lalo't magkakaanak na ang dalawa. Saktong naganap ang isang hindi inaasahang pangyayari at nakapatay nga ang ate niya, kaya hindi na nakapag-usap pa ang dalawa.
Sinabi ng kanyang ate na wag muna siyang bibigay sa boyfriend dahil takot itong mangyari sa kanyang nangyari dito na nabuntis ng maaga. Wala rin itong plano na bibigyan ng pag-asa si Floyd, lalo at pinatulan nito ang kanilang ina. Hindi pumasa sa ate niya ang rason kung bakit ito nakipagrelasyon sa mama nila. Ang naging payo niya lang sa kapatid ay piliin kung ano ang makapagpapasaya rito at handa niya itong suportahan kung ano man ang maging desisyon nito. Jeron, pasensya ka na ha. Halika tuloy. Ba't hindi ka muna nag-chat para makapag-ready na muna ako? Habang pinapapasok ang nobyo sa loob ay wika niya. Kung busy ka, okay lang naman. Hihintayin na lang kita dito, Paloma. Pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Seryoso ang lalaki habang nakamasid sa kanya at di niya naman mabasa kung anong iniisip nito. Marahil ay napansin ng nobyo ang basang suot niya. Nagmamadali siyang nagpaalam sa lalaki at bumalik sa likod bahay kung saan naglalaba ang kapatid. Ako nang bahala dito, Paloma. Sumama ka na kay Jeron. Nakakahiya kung paghihintayin mo yung tao. Konti lang naman to eh. Maligo ka na doon. Wika pa nito at ipinagtabuyan na siya. Pero isinampay niya pa rin ang iilang mga damit para magaan na lang ang may iwan sa kapatid dahil nag-aalala siya rito at lalo't buntis ito. Pagkatapos ay saka siya naligo at nagbihis. Mukha namang hindi na inip si Jeron dahil may kausap ito sa cellphone paglabas niya ng kwarto. Yes, ma'am. Don't worry. Maybe next week. Sure, ma'am. Miss you both. Bye, ma'am. See you. Tahimik siyang nakamasid lang sa nobyo habang isinusuksok nito ang cellphone sa bulsa bago humarap. Napangiti pa ito pagkakita sa kanya. Yun bang ngiti na hindi niya madalas makita kay Jeron? Ewan ba niya kung bakit napakaseryoso nitong tao? Tara na. Nakangiti din siyang lumapit at ikinawit ang kanyang isang braso sa braso ng lalaki. Sakasabay silang nagtungo sa nakaparadang kotse ni Jeron sa labas. Ang sabi nito ay gusto lang naman siyang makasama ng lalaki kaya siya sinundo. Salamat naman at akala ko nga di na tayo matutuloy. Miss na kita, Jeron. Samantalang kahapon lang naman yung last na nagkita tayo. Wika niya. I miss you too. By the way, kausap ko si ma'am kanina at gusto ko nilang i-meet ni dad. Nasa driver's seat na ito nang sumagot sa kanya. Ano daw? Natigalgal siyang tumingin sa nobyo. Natawa naman ito sa reaksyon niya. Bakit ganyan ka makatingin? Mababait sila. I'm sure magugustuhan ka nila. May pahabol pa ito. Kahit sinabi yun ni Jeron ay natatakot pa rin siya. Ang lakas nga ng pintig ng puso niya. Pero hindi niya magawang tumanggi. Darating naman talaga yung araw na kailangan niyang ma-meet yung parents ni Jeron. Kaya mas maganda nga na mas maaga niya ito makilala. Malaking bahay ang bumungad kay Paloma nang marating nila ang lugar ng nobyo. Nakakalula ang mga mamahaling display sa sala. Ito yung kauna-unahang pagkakataong inimbita siya ng lalaki sa tirahan nito. Mula sa labas hanggang sa loob ay napapalatak siya. 2 palapag ng bahay at napakalawak ng garden hanggang sa sala. Pagpasok nila sa loob ay isang ginang ang sumalubong sa kanila ni Jeron. Halos kasing edad ito ng kanyang ina. Ipinakilala agad ito sa kanya ng lalaki bilang personal maid. Mabait ang ginang at ramdam niyang mainit nitong pagtanggap sa kanya. Sir, ipaghahanda ko muna kayo ng merienda. Sabi nito nang nagpaalam sa kanila at tumalikod na tinungo ang kusina. Siya naman ay pinagmasdan ng mga mamahaling display na nasa sala hanggang sa naagaw ng kanyang atensyon ng mga picture frame na nasa shelf. Di siya nakontento at nilapitan yun. Sino to? Pinulot niya ang isang picture frame ng isang dalagita. Malayo ang mukha kay Jeron ngunit napakaganda. Kapatid ko. Tipid ang naging tugon nito. Nakita niyang pagdaan ng lungkot sa mga mata na ipinagtaka niya. Siya naman ay napangiti sa tuwa nang malamang may kapatid ang lalaki. Kung ganon, nasan siya? Nasa hasyenda din ba siya? Tanong niya ulit. Hindi sumagot si Jeron bagkus ay lumapit ito sa kanya. Hinawakan ng frame at muling inalapag sa shelf. Inaya siya nitong mag-ikot sa labas habang inaantay ang kanilang merienda. Naaliw naman si Paloma sa labas at napawaw sa magandang view. Meron kasi isang pathway patungong likuran na madadaan nila ang mamulaklaki na halaman. Sa dulo nyon ay may malawak na swimming pool. Naupo silang dalawa sa gilid doon at doon la ikinuwento sa kanya ang nangyari sa bunsong kapatid na nakita niya kanina sa frame. Sinabi nitong pinagsamantalahan ng bunsong kapatid nito matapos lasingin sa droga.
Ang masaklap ay hindi nakayanan ng utak nito at nagpatiwakal. Kilabot ang kanyang naramdaman matapos ikwento sa kanya ni Jeron ang nangyari sa kapatid at nagsimula nga daw yon sa simpleng pagyaya ng mga kaibigan sa bar. Sa kanya lang napagtanto noong encounter nila ni Jeron sa ganoong lugar, kaya pala ito galit na galit sa kanya. Humingi siya ng tawad sa nobyo at pinagsisihang nagtaning tungkol dito. Pero sabi ng lalaki na matagal na yun at tanggap na ang nangyari. Isa pa ay nakuha din naman ng mga ito ang katarungan sa pagkawala ng kapatid at pinagbabayaran ng mga kasalanan sa kapatid nito. Matapos nilang magmerienda ay dinala siya sa kwarto ng nobyo. Mas malawak pa ang silid nito kaysa sa bahay nila at ang kama ay napakalapad. Kaya nga dinaig pa niya ang batang natutuwa na nagpagulong-gulong habang si Jeron ay aliw na pinapanood siya. Kalaunan ay hinila niya ang lalaki palapit sa kanya at sinadya niyang ikawit ang kanyang dalawang braso sa leeg nito. Napakunot noo ang lalaki sa kanyang ginawa pero saglit lang yon dahil naglaho agad. Bagkus ay nauwi sa seryosong titig na kalaunan ay hinagkan ng mga labi at unti-unting inihiga sa malapad na kama. Siya naman ay gumanti ng halik at mas yumakap pa sa nobyo. Ang minsang naganap sa kanila ni Jeron ay naulit na naman sa mga sandaling yun. Kahit na hindi malinaw sa pagitan nila ang nararamdaman ng bawat isa, pero para kay Paloma ay masaya siya sa tuwing makakasama si Jeron at hindi kumpleto ang araw niya kapag hindi ito nakikita man lang. Matapos ang namagitan sa kanila ay nakangiting hinagkan pa siya ng nobyo. Wala ka ng rason para hindi magpakasal sa akin. Sa ayaw at sa gusto mo. Masuyong wika nito. Hinaplos pa ang kanyang magkabilang pisngi bago tumayo at umalis sa kama upang magbihis. Pakakasalan mo ako? Kahit hindi mo ako mahal? Nakangusong tanong ni Paloma sa kanyang nobyo. Pinanood niya ito habang nagbibihis. Mahalaga pa ba yung nararamdaman natin sa isa't isa? Ang importante, komportable kang kasama ako. Yun ang mahalaga. Tugon ni Jeron habang isinasara ang botones ng polo. Oo no, mahalaga sa akin kung mahal mo ako. Baka mamaya kapag naikasal na tayo, saka mo naman makikilala yung babaeng magpapatibok ng puso mo at magising na lang ako isang umaga na wala ka na. Mahabang wika niya. Mahina naman itong tumawa. Sa tingin mo, gagawin ko yun? Kapag nakasal na tayo, lalo na kapag nagkaanak, ano pa bang hahanapin ko kung nasa iyo na lahat? Napairap siya, hindi kumbinsido sa sinabi nito. Huwag ka magsalita ng tapos, nakontento ka na sa akin. Baka mamaya ma-inlove ka dyan. Masiraan ka ng bait. Makalimutan mo yung mga sinabi mo sa akin ngayon. Tumayo na rin si Paloma upang magbihis. 3 oras nang nakakalipas simula nang sunduin siya ni Jeron sa bahay nila, kaya kailangan niya nang umuwi. Isa pa ay masaya na siyang nadiligan ng nobyo. Hindi mangyayari yung Paloma. Hindi kita aayain magpakasal kung may plano pa ako magloko. Basta, mangako tayo sa isa't isa na magiging tapat ka sa akin, na dapat ako lang din. Ayaw kong may ibang aaligid sa'yo, lalo na kapag nakasal ka sa akin. Okay ba yung Paloma? Nilapitan siya ni Jeron at niyakap mula sa kanyang likuran. Ewan kung anong puwersang meron si Jeron, bigla na lang din siyang yumakap sa lalaki at nangako magiging kontento dito. Sa totoo lang naman kasi ay wala na siyang hahanapin pa dito. Lahat na yata ng katangian ng isang lalaki na hinahanap ng mga babae ay pinakyaw na ni Jeron. Bonus na nga lang yung pagiging gwapo nito. Bago siya tuluyang ihatid ng lalaki sa kanila ay dumaan pa muna sila sa restaurant para makapagapunan. Kahit na tumanggi si Paloma dahil uwing-uwi na sa pag-aalala sa kapatid dahil baka wala pa ang kanyang ina at mag-isa lang ito sa bahay. Pero mapilit talaga si Jeron. Ayaw pa nga nito dahil maaga pa daw. Pagdating sa bahay ay gano'n lamang ang gulat niya nang marinig na nagsisigawan na sa loob. Nangingibabaw ang boses ng kanyang ina na galit na galit. Nagmamadali siyang sumugod sa loob ng bahay kasunod ng nobyo. Naabutan niyang sinasabunutan ng kanyang ina ang kanyang ate habang pilit na inaawat ni Floyd ang dalawa. Pero dahil galit na galit ang kanyang ina at nanggagalaiti, ay hindi ito maawat ng lalaki. Pilit na gustong sakta ng kanyang ina ang kapatid. Kaya pala, kanina pa niya gustong umuwi at nag-aalala dahil ito palang maaabutan nila. Mabilis niyang inilayo ang ate niya sa kanyang ina habang pigil ng dalawang lalaki ang ginang. Umiiyak ang ate niya at dumudugo ang labi nitong pumutok. Ma! Ano bang problema niyo ha? Bakit kailangan yung saktan si Ate Karen?
Hindi niyo ba alam na buntis siya? Galit niyang tanong. Yun na nga, Paloma. Kaya ako nagagalit dahil malandi ang kapatid mo. Nagpabuntis kay Floyd. Ano, wala ka na bang ibang lalaki makita at boyfriend ko pang napili mong malandi kang babaeng Karen ka? Ha? Mga agaw! Hingal na sigaw nito. Ang ate naman niya ay umiiyak na niyakap niya. Hindi ko siya inagaw sa'yo, Ma. Nauna niya ako makilala, 2 buwan na ako buntis. Bago kanya pinatulan para makalapit sa akin. Sigaw naman ng ate niya. Sinungaling ka, Karen. Alam kong kaya ayaw mong mag-asawa muli. Ayaw mo akong maging masaya. Nung una pinatay mo si Ronel. Ngayon naman inaagaw mo sa akin si Floyd. Lumayas ka nga dito. Hindi kita matatanggap. Layas! Nanggagalaiti ang boses nito sa matinding galit at hiyang-hiya siya kay Jeron sa nasasaksihan ngayon. Oo, Ma. Aalis ako dahil ayaw ko na kayo makita. Wala akong ina na kasing sama ninyo. Simula ngayon, kalilimutan kong naging ina ko kayo. Umiiyak ang kanyang ate na kumakawala sa kanya at tinungo ang kanilang kwarto upang mag-impake. Sige, umalis ka at wag na wag kang babalik dito. Pahabol pa ng kanyang ina. Agad na nag-impake ang kanyang ate, kaya ganun din ang kanyang ginawa. Ate, sasama ako sa'yo. Kahit saan tayo makarating, kahit matulog tayo sa ilalim ng tulay, sasama ako sa'yo. Naiiyak na rin niyang saad. Binitawan nito ang iniimpake nitong damit bago siya nilapitan at niyakap. Salamat, Paloma. Hinagod niya ito sa likod upang patahanin. Ilang sandali pa ay huminto na ito sa pag-iyak at ipinagpatuloy nila ang pag-iimpake ng kanilang mahalagang gamit saka lumabas ng kwarto. Tahimik na sa sala at nakatayo ang kanyang nobyo malapit sa may pinto. Hindi na nga lang pala niya ito inalok na man lang na mag-upo pagdating kasi dahil sa nagkakagulo na. Kaya galit na galit ang kanyang ina ay nalaman na pala nito ang tungkol sa ate niya at kay Floyd. Tuloy-tuloy naman ang kanyang ate sa labas. Sorry, pero mahalaga sa akin na mag-ina ko. Narinig niyang sabi ni Floyd sa kanyang ina bago sinundan ng ate niya. Walang kibo ang kanyang ina. Galit pa rin na hindi man lang sila tiningnan. Ma, kung talagang mas mahalaga sa iyo ang mga lalaki mo kaysa sa amin ng anak mo, aalis na lang kami ni ate. Mahal ka namin. Sana ingatan mo pa rin yung sarili mo. Ayaw namin kayong iwan, pero ito yung katatahimik nating lahat. Saad niya. Sige, umalis na kayong lahat. Lumayas kayo dito! Saka ito nang gagalaiting muli at sumigaw. Inabot ni Jero ng hawak niyang bag bago sila lumabas ng bahay. Malakas ang pagsara ang narinig nila at boses na nagwawala nilang ina at kasabay nang nagbasag ito sa loob ng bahay. Sa labas ay nadatnan niyang pilit kinakausap ang ate niya ni Floyd at patuloy na humihingi ng tawad. Nagsipasok na rin noon sa kanilang bahay ang mga nakikiusyoso kanina sa kanila dahil sa ingay ng kanyang ina. Tahimik na kasi ito at ang ate niya naman ay nagmamadaling umalis nang sundan ni Floyd na halatang umiiwas sa lalaki. Marahil ay nag-aalala si Floyd sa kanyang ate at sa kondisyon nito kaya hindi magawang iwanan. Nakikita niya rin kung gaano ito kaseryoso sa kapatid niya. Hindi naman ito magagawang talikuran ng kanyang ina kung talagang hindi seryoso sa ate niya. Hayaan na muna natin silang mag-usap. Baling niya sa nobyo na tahimik lang na nakamasid sa kanya. Tumango ito at inilagay sa compartment ng kotse ang gamit niya sa kabinuksan ng pinto para sa kanya. Pinagana ang sasakyan at mabagal na pinatakbo habang sinusundan ng 2 nag-aaway sa gilid ng kalsada. Makinig ka sa akin, Karen. Kahit ngayon lang, hindi kita pwedeng pabayaan. Sa akin kayo titira ni Paloma. Di ko kayo hahayaang matulog sa kalsada dahil magagabi na. Isipin mo naman yung anak natin. Yung nasa sinapupunan mo. Tinig nilang pagtitimpi ni Floyd. Tingin mo, matatanggap kita? Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, ha? Pumatol ka lang naman sa nanay ko. Dalit na sambulat ng kanyang ate. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Walang nangyari sa amin ng nanay mo. Maaatim ko ba naman yun? Maniwala ka naman sa akin, pwede. Nagsusumamo ang boses ng lalaki. Nang mapansin niyang ayaw talaga makinig ng kapatid niya, ay bumaba na siya sa kotse ni Jeron. Kinuha niya ang bag ng kanyang kapatid at dinala sa compartment ng kotse ni Jeron. Isinakay na rin niya ito at nakiusap siya kay Floyd na kung pwede ay hayaan na muna ang kanyang ate hanggang sa lumamig ang ulo nito sa kakausapin ng lalaki.
Hindi naman talaga ito madaling magpatawad, lalo at galit pa sa ngayon. Salamat Paloma. At naniniwala ka sa akin. Heto, Nag-abot si Floyd ng pera sa kanya na ipinagtaka niya. magagamit niyo yan ng ate mo sa paghahanap ng bago matitirhan. Tawagan mo ko sa number na yan kung saan kayo ihahatid ng boyfriend mo. Muli itong nag-abot ng papel kung saan nakasulat ang cellphone number nito. Ayaw sana niyang tanggapin ang pera, ngunit ipinilit yun ng lalaki sa kanya. Hindi na lamang ibinigay sa kanyang ate dahil tiyak na ikakagalit lang nito iyon. Itidami na rin niya ang number nito sa kanyang wallet kasama ang pera bago sumakay sa kotse ng nobyo. Alam kong hindi kayo magiging komportable sa malaking bahay, kaya sa kondo na muna kayo ng ate mo tumuloy. Narinig niyang sabi ni Jero nang muli nitong patakbuhin ng sasakyan. Ang plano sana niya ay maghanap ng mumurahing apartment na tutuluyan nilang magkapatid. Tutal ay may pera naman siya. Ang kaso ay gabi na at gusto niya nang magpahinga ng kanyang ate. Salamat, Jeron. Hindi naman kami magtatagal ni ate sa kondo mo. Maghahanap agad kami ng malilipatan bukas. Nahihiyang sabi niya sa nobyo. Pwede kayo manatili dun, as long as you want. Ayaw ko ma-pressure ka pa dahil dyan. Tugon ni Jeron na ginagap ang palad niya. Hindi pwede, Jeron. May pera naman kaming pang-upa. Alam kong hindi rin magiging komportable si ate. Makulit niyang tanggi. Hindi na ito sumagot, pero daman niyang patuloy nitong hawak at pinipisil ang palad niya. Sa backseat ay wala namang kibo ang kanyang ate. Tahimik lang ito na tila ba'y nag-iisip. Wala ding reaksyon pagbaba nila sa kotse at pumasok sa isang gusali kung saan naroon ang kondo ni Jeron. Gusto ko pa sana magstay pero kailangan nyo na magpahingan dalawa. Susunduin kita bukas. Ang sabi ng lalaki pagpasok nila sa loob ng kondo nito. Sakto lang na dinala ni Jeron ang mga gamit nila. Wala siyang ibang sinabi kundi salamat. Kung wala si Jeron ay paano sila ngayon ng ate niya, hindi niya na rin alam. Pagpasok niya sa loob ay nadatnan niyang umiiyak ang kapatid niya. Alam niyang nasasaktan din nito sa nangyari at sa tingin niya ay mahal pa nito si Floyd. Pero dahil sa pumatol ito sa kanyang ina, ay natakpan niyo ng galit. Dito ka muna ha, bibili lang ako ng pagkain mo sa labas. Huwag ka na umiyak, magpakatatag ka. Alalahanin mong may baby loss sa loob ng tiyan mo. Nandito lang ako, okay? Hindi kita pababayaan. Lumapit siya sa kapatid at niyakap ito. Muli na naman itong napahagulhol ng iyak at wala siyang ibang ginawa kundi ang aluin nito. Gusto niyang ilabas ng kapatid ang sama ng loob nito para gumaan ang pakiramdam. At sana nga mamaya ay okay na ito. Saglit siyang lumabas upang bumili ng pagkain ng kapatid dahil wala namang lulutuin sa loob ng bahay ni Jeron. Hindi naman kasi ito nakatira doon kaya understood niya na yun. Siya na rin ang nag-prepare para makakain ng kapatid at pagkatapos ay pinagpahinga niya na. Agad nga itong nakatulog marahil dahil sa pagod. Ngayon ay nahati ang isip niya dahil sa kabila ng ginawa ng ina sa kanilang magkapatid ay inaalala niya pa din ito. Alam niyang nalulungkot ito ngayon dahil iniwan ng nobyo. Kumusta na kaya ito? Still awake? Tanong ni Jeron sa kabilang linya nang tumalawag ang nobyo. Pasado 9:00 na ng gabi pero hindi siya makatulog. Iniisip niya pa rin ang nangyari kanina sa kanilang mag-iina. Hindi ako makatulog. Kahit na pakiramdam ko pagod na ako, Jeron. Nahihiya ako sa'yo. Malungkot niyang pag-amin sa nobyo. At totoo yun. Yun ang nararamdaman niya para kay Jeron. Nakakahiya kasi ang gulo ng pamilya nila. Pakiramdam niya tuloy ay hindi siya nababagay kay Jeron. Mayaman, desente, samantalang siya ay bukod sa nagmula sa mahirap ay magulo pa ang pamilya nila. Naramdaman niya ang pag-iinit ng gilid ng kanyang mga mata habang naglalahad ng damdamin sa nobyo. Umiiyak siya dahil naaawa sa kalagayan nilang magkapatid kung paano sila tindikisan ng ganto ng mag-ina. Simula nang mamatay ang kanilang ama ay nagbago na ito at sarili na lang ang iniisip. Habang kinakausap siya ni Jeron ay naririnig niya ang mabilis na pagtakbo ng kotse nito. Basta nagulat na lang siya nang makita si Jeron na papasok sa loob ng kondo nito at wala pang oras ang nakakalipas. Jeron! Hilam ang mga mata niya sa luha nang yakapin nito at ikulong sa mga bisig ng nobyo. Talagang pinuntahan siya nito nang marinig na umiiyak siya sa kabilang linya. Kahit papaano, simula na makaalis na sila sa bahay na yon ng mag-ina ay naging matahimik na ang kanilang buhay magkapatid. Ayaw ng ate niyang manatili sa kondo ni Jeron dahil sobrang nahihiya ito, lalo na't may utang pa nga daw sila sa lalaki.
Kaya 1 linggo lang silang nanatili dito at inantay niya ang araw na walang pasok para makapaghanap ng malilipatan. May problema ba? Kunot noo ang kanyang ate na nakatingin sa kanya. Hawak niya ang cellphone at tinatawagan ng nobyo, ngunit patay lang rin yun. Malinaw ang usapan nila kagabi na sasamahan silang magkapatid sa paghahanap ng malilipatan. Sabi nga nito ay maaga silang pupuntahan, ngunit mataas ng araw ay wala pa ang nobyo. Hindi sumasagot si Jeron. Kinakabahan niyang wika. Hayaan mo na, baka busy. Umalis na lang tayo. Matapos magbihis ay hinila na siya nito palabas ng kwarto. Pero ayaw niyang umalis at nag-aalala siyang baka dumating ito na wala sila. Nakiusap siya sa kapatid na hintayin pa nila si Jeron ng mga ilang oras dahil kapag wala na ito ay saka na lang sila aalis ng kapatid. Pumayag naman ito at habang naghihintay sila ay sinubukan niya ulit tawagan ng nobyo, ngunit walang sagot. Lumipas ang 1 oras na walang sagot si Jeron, kaya malungkot man ay umalis na sila. Habang nasa taxi ay tumunog ang kanyang cellphone na ikinatuwa niya sa pag-aakalang si Jeron, ngunit si Floyd pala yun. Madalas ay siya ang kinukontak nito dahil ayaw pa rin itong kausapin ng kanyang kapatid. Hello? Dismayado niyang wika. Kahit ang ate niya ay napangiti din sa pag-aakalang si Jeron ito. Hihintayin ko kayo sa baba ng ate mo. May nakita akong apartment malapit sa pinapasukan mo, kaya paborto sa'yo. Bungad ni Floyd. Naku kuya, nasa taxi na kami ni ate. Send mo na lang yung address, diretso na lang kami doon. Tugon niya. Napatingin na muli sa gawin niya ang kapatid nang banggitin niya ang katagang kuya dahil nahulaan niyang kaagad ito ay si Floyd. Nasira ang maganda nitong muka at napasimangot. Mabilis nitong inagaw ang kanyang phone. Hoy lalaki! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wag ka nang tatawag dito sa kapal na mukha mo? Hinagamit mo pa yung kapatid ko! Dalit ang boses ng kanyang kapatid sa kadagli ang pinutol ang linya nang hindi na makapagsalita si Floyd sa kabilang linya. Naiiling na lang siya nang ibalik ito sa kanya ang kanyang cellphone. Ate, patawarin mo na si Kuya Floyd. Alang-alang na lang sa anak ninyo. Nagtitunong na nga yung tao eh. Nakita mo naman 'di ba na may maayos ng trabaho 'yon? At yan 'di ba napapagod na humingi ng tawad. Lahat ginagawa para magkabalikan kayo. Huwag mo kong utusan sa dapat kong gawin, Paloma. Sinasabi mo yan dahil matino si Jeron. Kung nagkapag-boyfriend ka ng katulad ni Floyd, I'm sure ganto din yung mararamdaman mo. Inis nitong sabi. Nagkibit balikat na lang siya. Maya-maya'y nag-beep ang cellphone niya at nag-text si Floyd. Ibinigay lang nito ang address sa kanya. Matapos isave, ay nag-text siya sa nobyo at sinabing dito sila kung saan pupunta ng kapatid. Sakaling mabasa nito kapag di na busy ang lalaki ay pupuntahan sila ni Jeron. Ngunit walang reply mula sa nobyo. Nag-aalala naman siya para kay Jeron na muli niya itong tinawagan pero out of coverage. Pinatayan siya nito ng cellphone. Dama niya ang mabigit na pakiramdam. Lalo siyang nakaramdam ng pag-aalala sa lalaki. Sa pagkakataong yun ay patungo sa ospital si Jeron matapos tawagan ng kanyang ina na isinugod sa ospital ng kanyang ama matapos atakihin. Bigla na lang daw itong nabuwalat na wala ng malay. Hindi na nakapagpaalam sa nobya ang lalaki at nagmamadaling umuwi ng probinsya. Comatose ang kanyang ama at ang sabi ng doktor ay may namumuong dugo sa ulo nito. At maswerte ang kanyang ama dahil buhay pa ito. Ngayong wala itong malay at hindi alam kung kailan magigising. Dok, gawin niyo po ang lahat na makakaya ninyo. Huwag niyo lang pong hahayaang mawala ang ama ko. Pakiusap ni Jeron sa doktor. Tumango ito saka siya tinalikuran. Madali niyang tinungo ang ina na umiiyak habang yakap ang ama na walang malay at maraming aparato na nakabit sa katawan. Ma'am. Untag niya. Pumupuno sa kwartong yun ang palahaw ng kanyang ina at tinatawag ang pangalan ng kanyang ama. Halintulad noon nang mawala ang bunso niyang kapatid. Jeron, anak! Ang ama mo! Hindi ko kayang mawala siyang mababaliw ako. Kung pati ang ama mo mawawala katulad ni Sandy. Umiiyak na nangunyapi ito sa kanyang laeg. Awang-awa siya na hinagod niya ang likod ng kanyang ina. Ma'am, huwag kayong mag-isip ng ganyan. Okay, gagaling si Dad. Magtiwala lang tayo sa mga doktor at kay God. Habang inaalo ang kanyang ina ay wika niya. Hindi niya rin kakayanin kung wala ang ama. Sobrang bigat ng kanyang pakiramdam sa mga sandaling ito dahil pareho silang umaasa ng kanyang ina sa walang kasiguruduhan
pero hindi sila mawawala ng pag-asang magising ang daddy niya. Anak, huwag mo kong iiwan. Hindi ko kaya mag-isa na walang ama mo. Please, anak! Patuloy sa pag-iyak ang kanyang ina. Saka lang huminto sa pag-iyak ang kanyang ina na nakatulog ito sa upuan habang maayos na nakasandal. Sabi ni Manang na kasama nito kanina ay wala pa nga daw kain at tulog ang mom niya simula pa kagabi nang isugod sa ospital ang ama. Napanatag lamang ito nang dumating siya at nangakong hindi iiwan hanggat hindi nagiging okay ang kanyang ama. Hinubad niya ang suot na coat at maingat niyang ipinatong sa kanyang ina. Naaawa siyang hinaplos ang hapos nitong muka at dahil sa matagal na pag-iyak. Pagkatapos ay sa kanya lang nilapitan ang walang malay na ama. Naupo siya sa malapad na kama nito at ipinatong ang kamay sa isang palad nito. Dad, alam kong naririnig niyo ako ngayon. Nandito lang kami ni Ma'am para sa'yo. Nag-aantay sa muli mong pagising. Lumabad ka, Dad. Huwag mo kaming iwan ni Ma'am. Animong bata siyang yumakap sa ama habang patuloy itong kinakausap. Umaasa na bukas ay gigising na ito. Halos 2 araw nang hindi makontak ni Paloma ang nobyo, kaya naman heto at parang mababaliw na siya sa kakaisip sa lalaki. Kahapon nila pa sila nakalipat ng bahay, magkapatid, na itinuro ni Floyd at nakapag-down na rin ang lalaki, kaya kahit anong pagmamatigas pa ng ate niya ay wala na itong nagawa, lalo at si Floyd ang nagbuhat ng mga gamit nila papasok. Bumili rin ito ng kama na mahihigaan ng ate niya para nga daw komportable itong matutulog. Maayos ang bahay, may 2 kwarto at saktong laki ng sala at kusina. Dinagdagan din ni Floyd ang ilaw sa labas para daw maliwanag. Nag-aalala kasi ito sa kanila dahil 2 lamang sila sa bahay. Gustuhin man itong doon matulog ay hindi pwede dahil galit pa rin ang ate niya rito. Saka lang ito umalis nang masigurong okay sila pero never itong kinausap ng ate niya. Gabi na pero nasa labas ka pa. Sino bang hinihintay mo? Dagling na palingon si Paloma nang marinig ang boses ng kanyang kapatid. Nakatayo ito sa may pintuan. 8:00 yun ng gabi pero heto at hindi pa rin nagpaparamdam ang kanyang nobyo simula pa kahapon. Nag-aalala na siya. Wala ate, nagpapahangin lang. Masyado kasing maalinsangan. Itinago niya sa kapatid ang lungkot na kanyang nararamdaman. Namimiss niya na kasi si Jeron. Hindi siya sanay na wala ito at hindi nakikita. Huwag ka nga magsinungaling sa akin, Paloma. Nababasa ko sa mga mata mo ang lungkot. Baka akala mo hindi ko napapansin na di ka kinakausap ni Jeron simula pa kahapon. May ginawa ka bang kalokohan? Nagdududa siya nitong tiningnan. Mapait siyang natawa. Ate naman, ako pa talaga yung gagawa ng kalokohan. Mahal ko na nga ata si Jeron. Saka siya nagbaba ng tingin na itinago ang pamamasa ng kanyang mga mata sa luha. Iniisip niya na baka napagod na itong intindihin siya at ang pamilya niya kaya hindi na ito nagpaparamdam sa kanya kahapon pa. Hindi rin ito pumasok sa office. Kasi naninibago lang ako kay Jeron. Nasa reaksyon din ito ang pagtataka. Baka ayaw niya na ate. Hindi naman talaga kami totoong magkasintahan eh. Pag-amin niya, napamaang ito. Anong ibig mong sabihin? Kunot nitong tanong. Tuluyang naglandas ang luha niya na tumingin dito. Kasi ate, yung perang ibinayad ko para makalaya ka, hindi po talaga yun utang. Hindi pa man niya natatapos ang nais sabihin ay nanlalaki na ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Na ano, Paloma? Nang matigil siya sa pagsasalita ay tanong nito. Hindi niya na napigilan ng sarili na ipagtapat sa kapatid ang lahat habang umiiyak. Mas lalo lamang nadagdagan ng bigat na kanyang nararamdaman nang umiyak din ito at niyakap siya. Bakit mo ginawa yun, Paloma? Sana hinayaan mo lang ako na bulok sa kulungan. Sambit nito sa kanya. Umiling naman siya. Hindi kita kayang makitang nakakulong ng dahil sa akin, ate. Alam mo ba kung halos hindi ako makatulog nung nandun ka sa bilangguan. Ako ang dahilan kung bakit ka nakulong kaya kahit anong paraan, handa kong gawin mailabas ka lang. Paano ngayon yan ha? Paano kung naibigay mo ng lahat kay Jeron? Naiinis itong bahagya, lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang balikat at bahagya siyang inalog. Pag-iyak lang ang kaya niyang gawin sa ngayon. Awang-iwa ito sa kanya na muli siyang niyakap saka sila umiyak dalawa. Sa gabing yun ay nakatulog siya na may luha sa kanyang mga mata.
Pasado 2:00 na ng madaling araw saka lang nakauwi si Jeron. Lobat siya nang i-check ang kanyang cellphone kaninang umaga pero di niya maasikaso dahil inuna muna ang ama. Kanina ay nagkagulo sila sa ospital nang makitang gumalaw ang mga daliri ng kanyang ama. Kasunod naman ito ay nangisa ito. Naagapan naman ng mga doktor at agad na ni-revive. Halos mawala ng ulirat ang kanyang ina sa mga sandaling yon at di niya alam ang gagawin at uunahin. Mabuti na lang din at naging stable ang lagay nito. Pero yung takot sa kanina ay nanatili sa kanyang puso. Hindi niya maiwan ang ina. Umuwi lang siya sa bahay na maging okay ang ama upang kumain at magbihis pero agad na bumalik sa ospital. Nagdesisyon silang mag-ina na ilipat sa private hospital ang kanyang ama sa Maynila kaya kinahapunan ay na-discharge ito at ibinyahe ng ambulansya. Ngayon ay okay naman ang kalagayan ng ama pero wala pa rin itong malay. Nagpaalam siya saglit sa ina na uuwi ng bahay. Total naman ay kasama nito si Manang. Saka pa siya nakapag-recharge, nakapagbihis, naligo at nagpahinga. Isa pang inaalala niya yung nobya dahil halos 2 araw na silang di nagkakausap at nagkikita. Tiyak niyang nag-aalala na ito. Matapos makaligo ay sa kanya sinubukang tawagan ng nobya pero walang tugon. Maaaring tulog na ito. Pasado 3:00 na nang umidlip siya. Magkikita naman na sila bukas. Kailangan niya ring magpahinga dahil bukas siya naman ang papalit sa kanyang ina sa ospital para makauwi ito sa bahay at makapagpahinga. Walang ganang bumangon si Paloma nang magising kinabukasan. Nananamlay siya at sa kanyang pakiramdam na susuka. At di nga niya mapigilan ang kanyang sikmura nang lumabas sa kanyang silid at maamoy ang aroma ng kape. Dati naman ay hindi mabango yun sa kanya. Sinabi ko naman sa'yo na kumain ka muna bago maligo. Ayan, pinasok na ng lamig yung sikmura mo. Nang malingon niya ang kapatid ay sinabi nito. Napahawak siya bigla sa gilid ng lababo nang subukang humakbang sa kalapit na silya dahil bigla na lang siyang nahilo. Pero di na siya umabot at naduwal sa kanawala ng ulirat. Basta dinig niya ang malakas na sigaw ng kapatid na tinatawag ang kanyang pangalan. Pagkatapos noon ay hindi niya na alam ang nangyari sa kanyang paligid. Hindi alam ni Paloma kung ilang oras siyang nawala ng malay. Basta paggising niya ay nakangiting mukha ni Jeron ang tumambad sa kanya. Marahan siyang napabangon sa kinahihigaan nang makita ang nobyong nakangiti sa kanya at agad dinama ang pisngi nito sa pag-aakalang nananaginip lamang siya. Ngunit hinawakan ni Jeron ang kanyang kamay at dinala nito yon sa labi ng lalaki kaya gano'n na lang ang paninikip ng dibdib niya dahil hindi pa naginip ang lahat at naiiyak siyang tumingin dito. Jeron, hindi mo ako iniwan. Akala ko ayaw mo na sa akin. Akala ko hindi mo na ako mahal. Mahal na mahal kita, Jeron. Walang paligoy-ligoy na pag-amin ni Paloma sa lalaki. Ayaw niyang masayang ang pagkakataong yun. Natatakot siyang hindi na masabi pa kay Jeron ang nararamdaman niya. Mahigpit din siyang niyakap ng nobyo. Dama niya ang mainit nitong paghaplos sa kanyang buhok. Mahal din kita, Paloma. Yung halos 2 araw na hindi kita makita. Sobrang namiss kita. Sabi nito sa madamdaming boses. Nag-angat ito ng paningin at hinaplos ang kanyang magkabilang pisngi bago siya pinataka ng halik sa labi. Hindi siya makapaniwala na nangyayari ang lahat ng yon sa pagitan nila. Ang marinig na mahal siya ni Jeron ay wala siyang mahihiling pa. Mahal mo ko, pero bakit bigla ka nawala? Ni text o tawag wala. Nagtatampo niyang tanong sa lalaki. Hindi nito alam kung gaano siya nalungkot sa mga oras na yon. Inayos muna nito ang upo niya pero nanatili siyang nakayakap sa napakabango niyang nobyo. Ikinwento naman ito ang tungkol sa emergency na nangyari sa ama ng nobyo kaya hindi siya natawagan o na-text man lang ng halos 2 araw. Nag-aalala din siya sa ama nitong nakomatos hanggang ngayon. Teka nga muna, bakit ka nga pala nandito? Sinabi ba sa'yo ni ate? Panguusisa niya. Tanda niyang nawalan siya ng malay kanina at hindi akalaing dito siya dadalhin ng kapatid sa ospital. Sakto akong dumating sa binigay mong address sa text nang madatnan kong humihingi ang ate mo ng tulong dahil nawalan ka ng malay. Kaya ako na nag-aldala sa'yo dito. Total, papunta na rin naman ako sa ospital. At good news, buntis ka, Paloma. Magkaka-baby na tayo. Masayang masaya ito sa huling tinuran. Niyakap siyang muli sa kahinagkan. Ikinagulat naman niya ang sinabi ng nobyo. Buntis siya? Awang ang mga labi niya nang napatingin siya kay Jeron. Di maipaliwanag ang sayang nararamdaman sa mga oras na yun.
Ipapakilala kita sa ma'am ko kapag na-discharge ka na. Nasa 2nd palapag lang din si dad dito. Kaya hoping na magising na siya para makilala ka niya. Masayang wika ni Jeron sa kanya. Malungkot siyang tumango dahil naaawa siya sa kalagayan ng ama ni Jeron. Naalala niya noon kung gaano kasakit mawala ng isang ama, kaya ipinagdadasal niyang maging maayos na ang dad nito dahil hindi niya kayang makitang malungkot ang nobyo. Matapos nga siya ma-discharge ay tinungo nila ang kwarto ng ama ni Jeron. Nakita niyang wala nga yung malay at nakahiga lang sa ibabaw ng kama at maraming nakakabit na aparato sa katawan. Ma'am, meet my girlfriend. She's Paloma. Sa ina nito unang ipinakilala si Paloma at namamangha ang ginang sa pagkakita sa kanya. Girlfriend? Napapatingin sa anak na di makapaniwala. Kamusta po tita? Magalang niyang tanong. Lumapit siya upang mag-bless. Naalala niyang sinabi ng kanyang ama nung bata pa siya na dapat ay maging magalang sa bawat makakaharap na may edad na. Naging mainit ang pagtanggap sa kanya ng mabait na ina ni Jeron at sabi pa nito ay hindi akalaing magnonobyo na nag-iisa nitong anak. Labis niyang ikinagulat at ikinatuwa ang pagtanggap nito sa kanya. Katulad kung paano siya sinamahan ni Jeron ng mga sandaling kailangan niya ng karamay ay ganun din ang ginawa niya sa nobyo. Hindi niya to iiwan dahil kailangan siya ng lalaki. Saglit na nagpaalam sa kanila ang ginang at umalis ito para magbihis at makapagpahinga man lang. Labis pa nga ito nagpasalamat sa kanya dahil sa pagsama niya kay Jeron, pero sinabi niyang dahil sa pagmamahal niya yun sa lalaki. Lumipas pa ang 1 linggo ay nanatiling comatose ang ama ni Jeron. Sila namang dalawa ay nagplano ng magpakasal. Pumayag na ang ina ni Jeron lalo na't buntis na siya. Pero alam niyang gusto ni Jeron na dumalo ang ama sa araw ng pinakamahalaga sa kanilang dalawa. Iniisip mo pa rin ba si Tito? Isang gabi ay nilapitan niya si Jeron habang tahimik na nakatanaw sa malayo. Pagkagaling nila sa ospital ay isinama na siya ni Jeron dito sa malaki nitong bahay dahil ayaw na nitong magkahiwalay pa silang dalawa. Pumayag naman ang ate niya kaya naging rason yun upang makapag-usap ng masinsinan ng kapatid niya at si Floyd. At nito lang ay tinawagan siya ng ate niya na isinama na ito ng lalaki sa sarili nitong bahay. Kaya naman panatag na ang loob niya dahil hindi nag-iisa ang kanyang kapatid. May kasama na ito at ang lalaking alam niyang mahal din ang ate niya. Bahagya siyang nilingon ni Jeron at ngumiti. Pagkatapos ay kinabig siya at ipinalibot ang 2 braso sa kanyang bewang. Alam mo bang kinausap ko si dad kanina? Panimula nitong ngumiti. Huhulaan ko. Nakangiti ding dinig niya rito. Siguro sinabi mong magkakaapo na siya no at ikakasal na tayo. Hula niyang saad. Tumango ito at bahagyang ngumiti. Oo, Paloma. Sinabi kong ikakasal na tayo at magkakaapo na siya. Nakiusap din ako sa kanya na sana naroon siya sa araw na yun. Nakita ni Paloma na pilit nitong itinatago ang lungkot sa mga mata, kaya yumakap siya sa nobyo. Hinalikan niya sa labi at hindi siya tumigil hanggang hindi ito nadadarang sa mainit niyang halik. Alam niyang kailangan yun ng nobyo para naman maibsan ang lungkot na nararamdaman nito. Nagtagumpay naman siya kaya mas hubigpit ang yakap nito sa kanya at naririnig niya na lang ang marahas na paghinga ng lalaki. Mas naging malalim at agresibo ang halik na may kasamang haplos sa kanyang katawan. Hindi nagtagal ay kapwa na sila nagdidileryo. 5 years later. 2 bata ang nagbubulungan sa katabing kama ng matandang nakaratay. Walang iba kundi ang ama ni Jeron na si George Del Val ang nakahigang yon. At ang 2 bata naman ay ang anak ni Jeron at Paloma. 2 taon nang nakalipas simula nang magising si Mr. Del Val sa 3 taon sa pagiging comatose nito, subalit na natili pa rin tong paralisado. Naging bedridden at nabubuhay na lang sa gamot. Ganoon man ay umaasa ang pamilya sa himala na makakalakad itong muli at babalik sa dati ang lahat. Tinitigan ng 2 bata ang kanilang lolo na walang malay, kaya nakapasok ang mga ito dahil naiwan ng personal nurse ni Mr. Delvan nakabukas ang pinto. Shh! Sabi ni Daddy bawal daw tayo nating guluhin si Lolo. Wika ng isang batang si Chen na nasa gilid ng kama. Nakatakip ang isang daliri sa makipot na labi na sinasaway ang kapatid. Naging maingat naman ang bawat hakbang ni Yumi para hindi makalikha ng ingay sa tahimik na silid. Kapwa nasa gilid ng kama ang 2 at nakatingin sa walang malay na matanda. Nagkatinginan pa ang mga ito. Ngumiti si Yumi sa kapatid at tila may naiisip na kalokohan. Nakangising umangat pa ang isang daliri nito na kinalabit ang kamay ng matanda.
Mabilis itong tinapik ng kapatid. Bawal nga, Yumi. Pag yan nagising si Lolo, lagot tayo kay Daddy. Wika ng maliit na boses. Bakit naman ako ang ginawang masama mo, ha? Kinalabit ko lang naman eh. Umiirap na sabi ni Yumi. Basta, huwag mong hawakan si Lolo. Tsaka, huwag ka maingay. Baka magising yan, sige ka. Biglang naghagikika ng dalawa at tila kinikiliti. Maya-maya ay bumukas ang pinto at isa pang bata ang pumasok sa loob ng kwarto. Shhh! Saway kaagad ng dalawang bata. Pareho nakatakip ang labi sa kanilang daliri. Pero hindi naman ito pinakinggan ng kapatid. Bagkus ay lumapit ito. Aha! Nandito lang pala kayo nagtatago. Hinahanap kayo ni Yaya. Lagot kayong dalawa. Sabi nito't nananakot pa. Shhh! Magkapanabay na saway ni Yumi at Chen. Itinikom naman ni Jimbo ang labi nitong tinakpan pa ng maliit na daliri para lang hindi makapagingay. Dahan-dahang lumapit ang dalawang kapatid at tumingin sa kanilang abuelo na walang malay. Kawawa naman si Lolo, no? Hindi siya makabangon, hindi rin makapagsalita. Hindi siya kasama sa mga pamamasyal natin sa park. Naawang sabi ni Jimbo sa babulong na boses. Oo nga, sana eh. Pwede natin siyang makalaro, no? Kaso sabi ni Daddy, hindi na siya nakakalakad. Matabil pang tugon ni Yumi. Nagbulungan ng mga ito. Maging si Chen ay nakisali din. Nasa ganoong tagpo ang tatlo ng gumalawang daliri ng kanilang abuelo at kasabay ang pagdilat ng mga mata. Namangha ang tatlo at nagkatinginan na di alam ang sasabihin. Lolo, gumagalaw na po yung daliri nyo. Naririnig niyo po ba ako? Ako po si Jimbo. Umikot sa kabilang bahagi ng kama ang bata at bahagyang sumampa. Kumibot-kibot ang labi ng matanda pero walang nanulas sa bibig nito. Lolo, ako naman po si Yumi. Sunod na nagpakilala ang isa pang bata. Sumampa din sa gilid ng kama ni Mr. Delval at hinaplos-haplos ang munting palad nito, ang tuyot na balat ng matanda. Gumalaw ang eyeballs nito at tiningnan si Yumi. Pilit gumagalaw ang mga daliri ngunit hirap. Ako naman po si Chen. Chen po, Lolo. Bangon ka na po para makapaglaro tayo. Okay po ba yun? Matabil na sabi ni Chen. Hinihimas nito ang noo ng matanda. Halos nakakandong naman sina Yumi at Jimbo sa abuelo. Oh my goodness! Ano ginagawa niyo ditong tatlo? Bulalas ng ginang pagkakita sa mga ito na halos kumandong na sa matandang nakaratay. Bigla itong nag-alala sa asawa at agad na pinagalitan ng tatlong apo na nagmamadaling lumayo sa kama ng abuelo. Nagtakbuhan na nagpahabol pa sa ginang. Umingay sa loob ng kwarto dahil naghahagikikan at hiyaw pa ang tatlong bata. Nang mapagod ang babae ay mabilis nitong tinawag ang dalawang yaya ng triplets na agad namang tumakbo palapit sa kwarto. Madam, bakit po? Nag-aalalang tanong nito. Anong bakit? Saan ba kasi kayo nagpupunta at hindi nyo binabantayan ng maayos yung mga alaga nyo? Halos madaganan na ng apo ko si George. Dinuro nito ang dalawang yaya na galit na galit. Sa susunod, wag niyong iwawala sa paningin yung mga apo ko. Oras na may mangyaring masama sa tatlo, mananagot kayo sa akin. Inis pa nitong bulyaw sa dalawang yaya. Tahimik na noon ang triplets sa nakikitang galit na lola. Pasensya na po, madam. May ginagawa lang naman po kasi kami, saka nasa kwarto lang naman yan sila kanina. Pangangatwiran ng isang yaya. Lalo tuloy yung ikinagalit ng ginang. Kahit na, alam niyo namang mga bata yan. Ano mang ginagawa niyo, kailangan bang sabay pa kayo at ikaw naman? Galit nitong tinuro ang papapasok na personal nurse ni Mr. Delval. Di ba ilang beses ko nang sinasabi sa'yo na huwag mong iiwan si George pero inuulit mo pa rin? Sigaw nito. Ang dating mabait na ginang ay nagbago simula ng maratay ang asawa. Naging masungit ito at palaging nakabulyaw sa mga katulong sa bahay. Nakiusap naman si Jeron na unawain na lamang ang kanyang ina dahil hindi lamang ito sanay na ganun ang asawa. Kaya kahit anong pagsusungit ng ginang ay nauunawaan naman yun ng mga katulong, maging ang nurse nang doon. Abala kasi ang mag-asawang Paloma at Jeron sa negosyo dahil magkatuwang na nagpapatakbo ang mga ito sa kumpanya ng mga Delval. Sorry po, Lola. Nasilip lang po namin si Lolo eh. Nagbehave naman po kami. Gusto lang namin siyang makita. Lakas loob na sabi ni Chen sa abuela. Oo nga po pala, Lola. Palagi po kasing sinasabi ni Daddy sa ni Mami na bawal kami dito. Wala naman kasi gagawin kay Lolo eh. Sumabat naman si Yumi.
Masaya naman po si Lolo na nandito kami. Tingnan niyo po, nakangiti po yung mga mata niya. Wika naman ni Jimbo na tinuro pa ang abuelo. Sa pagkakataong yun ay bahagyang gumagalaw ang mga kamay ng lalaki at bahagyang ngumingi ang mga labi. Napatingin naman doon ang ginang saka nagmamadaling nilapitan ng asawa. Bahagya na nga itong ginagalaw ang mga labi at daliri. Gusto nitong magsalita at nahuhulaan ng ginang na nais siya nitong pagsabihan dahil sa ginawa niya sa mga apo nito. Nababasa din ng babae sa mga mata ng asawa na para bang gustong-gusto nito ang tatlong bata. At syempre, tuwang-tuwa naman na ibinalita ng triplet sa mag-asawa ang magandang balita tungkol sa kanilang lolo pagdating ng mga ito. Talaga? Nakangiti si Jeron, excited na makita ang ama. Kasalukuyang nagbibihis ang mag-asawa. Opo, Daddy! Tsaka, hindi na po kami bawal pumunta, sabi ni Lola. Kwento naman ni Yumi. Naku anak, kahit pinayagan kayo ng lola nyo, dapat magpaalam pa rin kayo ha? Saway ni Paloma na nilapitan ang namis na anak at pinugpog ng halik ang tatlo. Nagtawa na naman ang mga ito at pilit sila hinila mag-asawa patungo sa kwarto ng kanilang abuelo. Nang pumasok ang mag-asawa sa loob ng kwarto ng Don ay tahimik lamang ang matanda sa higaan kasama ang asawa na walang kibo pero hinilot ng langis ang braso at mga hita ng matandang nakaratay sa kama. Lagi yung ginagawa ng ginang sa asawa lalo na't nangangalay ito sa maghapong nakahiga. Kapag inuupo nila sa wheelchair ay madali itong mapagod dahil hindi komportable, mas maigi pag nakahiga. Para naman sa kanila ay mas okay ito kaysa naman nung comatose. Hindi nila alam kung magigising pa. Ngayon kasi ay nakikita nila ang pagbabago ng kanyang ama. Mas naikikilos na nito ang bahagya ang mga kamay at paa. Malaking tulong ang gamot araw-araw at syempre ang pag-aalaga ng kanyang ina dito, maging ang pananalig nila sa may kapal. Lumapit siya sa kanyang ama at hinalikan nito sa noo sa kaginagap ng mahigpitang palad nito pagkuway nilapitan ng ina at hinagkan din. Si Paloma naman ay humalik sa biyan ng babae at nag-bless sa biyan ng lalaki na tinuring niya ng ama. Lolo! Lolo! Bulalas ng tatlong bata na kasunod nilang pumasok sa kwarto. Hindi nga naman nagalit ang kanilang lola na pumasok ang mga ito sa kwarto ng kanilang abuelo. Hello mga apo, tulungan niyo nga ako dito sa lolo niyo at hilutin natin ang mga paa at kamay niya. Mabait na pakisuyo ng matanda sa tatlo. Na-excite naman ang mga ito at nagtakbuhan palapit. Ganito po ba, Lola? Habang marahang pinipisil ni Jimbo ang braso ng matanda, ay tanong nito. Sa kabilang braso naman pumwesto ang dalawang braso at ginaya ang lola. Si Chen ay lumapit naman sa uluhan. Ay mali yan! Gayahin mo ko, Jimbo! Kahit papaano ay natatawa na rin ang kanyang ina na madalas ay masungit. Nagkatingin na naman sila mag-asawa at nagpalitan ng matamis na ngiti. Parang kailan lang. Pero malalaki na ang kanilang mga anak at napapakinabangan na rin. Love, ano kaya kung ipatherapy natin si Dad? Nakita mo naman 'di ba malaki ang pagbabago niya kahit sa mga hilot lang ni Mommy. Baka hindi sapat yung gamot lang. Habang patulog na sila ay suwestyon ni Paloma sa asawa. Tapos na sila maghanupunan noon at nasa kwarto na ang tatlong makukulit na bata. Tumingin si Jeron kay Paloma bago sumagot. Sinabi ko na rin yun kay ma'am. Kaso nga lang nag-aalala siya kay dad. Di ba nga kahit umupo, hirap siya? Wala namang masama kung susubukan natin, love. Pumayag ka na. Hanap tayo ng pinakamagaling na therapist. Naglalambing si Paloma na lumapit sa asawa at parang batang kumandong at ipinatong nito ang dalawang palad sa balikat ni Jeron sa kamarahang hinilot yun. Napapikit naman si Jeron nang maramdaman ang ginawa ng asawa. Alam niya na ang kapilyahan nito para lang di siya makatanggi. Marahan niyang pinaglandas ang kanyang kamay pababa sa balingkinita nitong bewang at pinisil upang iparating sa asawa ang hinahanap ng katawan niya na ito lang din ang nagsimula. Nakita niya ang saglit ng ngiti sa labi nito bago inilapit ang mukha sa kanya. Hindi na siya nakapagpigil pa at kinabig na ito upang ihiga sa kama. Napatili pa ito sa excitement na magaganap sa pagitan nila. Pagkatapos noon ay alam na nito na mapapa-oo na niya ang asawa. Kaya naman wala pang isang linggo ay kinausap niya na ang tatlong therapist na makakatulong sa kanyang ama upang sa muli ay makakilos ito ng normal katulad ng dati. Maging ang kanilang mga anak ay excited na para sa nalalapit na paggaling ng abuelo. Hello ate! Napatawag ka yata? Tanong ni Paloma habang abala sa office. Isang araw nang tumawag ang kanyang kapatid.
Okay na silang lahat, maging ang kanyang ina nakapangasawa muli at this time ay matinong lalaki. Bukod sa may kaya ay talagang mahal na mahal ang kanilang ina. Napakabait ng lalaking nakilala nito kaya nagustuhan nila magkapatid. Nasa poder nito ang kanilang ina at nabubuhay rin na, kaya wala na rin siyang inaalala rito. Dadalawin kasi namin ng triplets, nag-aya si mama. Pauwi na ba kayo ni Jeron? Tanong nito. Napatingin siya sa asawa na may kausap di kalayuan sa hawak na cellphone. Sige ate, uuwi na lang kami ng maaga ni Jeron. Pumunta na lang kayo sa bahay, total nandun naman yung mga bata. Tugon niya. Kasama si Tito Peter. Tukoy nito sa pangalawang asawa ng kanyang ina. Pangalawa nga ba bago nito nakilala si Tito Peter ay kung nakailang boyfriend muna ang kanyang ina na hindi naman siniseryoso. Bagaman may edad na ang asawa nito ngayon at may mga anak na rin, ay mas maayos kesa sa mga nakaraang boyfriend ng ina. Agad niyang sinabi sa asawa na umuwi kaagad sila para makita ang ina at kapatid. Pumayag naman si Jeron at nadatngan nga nilang nagkakasayahan na ang lahat sa bahay. Magkasundo ang anak ng kanilang ate at ng triplets nila ni Jeron. Sa katunayan ay magkakalaro ang mga iyon. 2 na rin ang anak ng kanyang ate at maglilimang taon na ang panganay at ang bunso naman ay magta3 taon na nakikisali sa habulan ng malalaking pinsan kahit na madalas ay nadadapa. Nagkamustahan silang lahat at inalam ang mga nangyari sa kanila sa isa't isa. Pagkatapos ng ilang buwang therapy lamang ng biyanang lalaki ay naging maayos na rin ang kalagayan nito. Hindi man totally nakakalakad pero naigagalaw na ang katawan at naiuupo na sa wheelchair. Nakakapagsalita na rin ng mahina. Tuloy-tuloy pa rin ang medication nito. Sa ngayon ay masasabi ni Paloma na nasa kanya na ang lahat dahil sa mabuting biyanan at maayos na rin ang kanyang ina na talagang ipinagdasal niya. Kumpleto at may masayang pamilya. Para sa kanya, lahat ng pagsubok na darating sa kanilang buhay ni Jeron ay magagawa nila yung lagpasan basta't magkasama at kapit kamay lamang silang dalawa.